Ako si Yuyu. Ako ang tagapagmana ng isang piling pamilya sa Dragon Country. Nagtatanim ako ng sama ng loob at laging nagbabayad ng utang. Kaya ang ama kong pabigat at ang tatlong kapatid kong lalaki sa bahay ay lahat natatakot sa akin. Tatlong taon na ang nakalipas. Nagkunwari akong nag-aral sa ibang bansa, ngunit sa totoo lang, lihim kong kinuha ang kontrol sa mga ari-arian ng pamilyang Su. Kumusta, Ginang Su? Master Su? Lolo? Lolo, Bata, pagkatapos ng 3 taong pagsasanay sa martial arts at negosyo sa akin, ang mga kakayahan ng matandang ito ay lubos mong napagkadalubasan. Ngayon, oras na para umuwi ka at kunin ang selyo ng pamilya. Oh, at kaarawan ng nanay mo ngayon. Paano kung ilipat natin ang selyo ng pamilya sa handaan ng kanyang kaarawan at bigyan siya ng sorpresa? sige, babalik na ako ngayon. Akala ko na sa aking walang awang personalidad, sila ay mag-iingat sa akin magpakailanman. Pero sinong mag-aakala, pagbaba ko pa lang ng eroplano, napanood ko ang video na ito. Lahat, halika at tingnan. May nakapasok sa handaan ni Mrs. Su. Binugbog ni Young Master Su ang isang babae para sa kanyang ina. Isang babae? Ito. Naglakas loob kang manggulo sa handaan ng kaarawan ng nanay ko, ha? Maniwala ka o hindi? Papatayin kita! Hindi! Hindi na ako maglalakas loob pa. Maawa ka sa akin. Iyon ang nanay ko. Sinasaktan talaga ni Leo si nanay. Ano ba talaga ang nangyayari? Wakas. Si. Alam ni nanay na gusto mong ipaghiganti ako. Ngunit talagang hindi natin kailangang dumihan ang ating mga kamay para sa mga hamak. Ginang Su, napakalaki ng inyong kagandahang loob. May mga taong dapat tumingin sa salamin at tingnan kung paano sila maihahambing kay Ginang Su. Isang babae lang. Ang maglakas loob na magpanggap na si Ginang Su? Hindi ba niya alam na si Ginang Su ang pinakamamahal ng pamilya? Kahit ang pamilyang Su ay dote lang ni Ginang Su? Sige, nanay. Susundin kita. Sarili mo ang ng Juju, Xinjiang. Tinatawag mong nanay ang isang estranghero? 3 taon akong nawala. Paano ko hindi nalaman na mayroon akong isang hindi maipagmamalaking ina? Sumagot ka agad. Yuyu, gusto mo ba akong patayin? Kaarawan ni nanay ngayon. Abala kami. Huwag mo na kaming istorbohin. Sinong nanay ang tinutukoy mo? Naging tanga ka ba sa ibang bansa? Sino pa ba kundi ang totoong nanay natin? Baka pineke ang video na ito? Tama. Kung tutuusin, ang tatay ko ay isang lalaki lang na binubuhay ng pamilyang Su. Pero bakit nakakaramdam pa rin ako ng kaba? Hindi. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyayari. Driver, bilisan mo! Sa bulwagan ng pamilyang Su. Ipagpapatuloy. Tigil. Kaarawan ng nanay ko ngayon. Ang pamilya Su ang nagpareserba ng buong lugar na ito. Paano bang kahit sino ang papasok dito? Kaarawan ng nanay mo? Isa lang ang anak na babae ng nanay ko. Mali ba ang napuntahan ko? Sandali, ang pamilyang Su na tinutukoy mo ay ang nangungunang pamilya sa lungsod A? Tama. Dahil alam mo, lumayas ka. Hindi ito lugar na kung saan ang mga mahihirap na tulad mo ay basta-basta na lang makakapasok. Kung gagalitin mo ang nanay ko, ang tatay ko ay pawawalain ka agad sa lungsod A. Alam mo ba kung sino siya? Siyempre, alam ko. Hindi ba yan ang tatay ko? Teka, paano ka nagkaroon ng litrato ng tatay ko? Alam ko na. Hindi mo naman balak na akitin ang tatay ko at maging babae niya, di ba? Sasabihin ko sa iyo, huwag mo na lang subukan. Mahal na mahal ng tatay ko ang nanay ko, higit pa sa buhay. Ang huling taong nagtangkang pumalit sa kanya, kaya ng nanay ko napaluhudin siya at magmakaawa sa isang tingin. Siya ba ang tinutukoy mo na nagtangkang pumalit sa kanya? Tama. Siya nga. Sabi niya siya ang tunay na asawa ng tatay ko, pero kinaladkad siya ng mga kapatid kong lalaki sa ilang. Nabali ang mga binti niya, pero gumapang pa rin siya pabalik. Paulit-ulit niyang sinasabi na gusto niyang mabawi ang anak niyang babae mula sa kanya. Nakakatawa yan. Mandidiri ang tatay ko sa pagtingin lang sa kanya.
Paano naman siya magkakaroon ng anak sa kanya? Mukhang inapi ng husto ang nanay ko noong 3 taong wala ako sa bansa. Pero ang mga kapatid na iyon, sila'y malinaw na sariling mga anak ni nanay. Bakit nila tinutulungan ang mga tagalabas na hiyain siya? At alam nila, lagi kong binabayaran ang mga utang ko. Ang kapal ng mukha nila. Uy, payo ko lang, umalis ka na agad. Ang mga kuya ko ay hindi kasing bait ko. Lumayas ka! Ikaw, pinalakas loob mo akong itulak. Itong tao. Tigil! Hempe. Tigil! Aray. Leo. Sino yan? Inay! You. Bumalik ka na. You. Ayos ka lang? Inay? Ayos lang ako. Kanina lang, ikaw ba ang nanakit sa kanya? Tigil. Ikaw na babae. Nagtataka ako kung bakit ang kulit mo. Anak ka pala ng babaeng ito. Kung ako lang ang sinaktan mo, pero sinaktan mo pa ang kapatid ko. Sa tingin mo ba madali na lang apihin ang pamilyang Su? Ano? Sinaktan mo si Lanlan? Ikaw na babae. Kasing sama ka ng nanay mo. You, bitawan mo na. Basta ayos ka lang. Umalis na tayo. Alice? Teka muna. Sinira mo ang kaarawan ng nanay ko at akala mo makakaalis ka na. Imposible. 3 taon na kitang hindi nakita. Bakit ang dami mong sugat sa katawan? You. Huwag mo akong alalahanin. Umalis ka na. Bilis. Inay! Kahit ano man ang pinagdaanan mo sa nakaraang 3 taon, ngayong nakabalik na ako, aayusin ko na ang lahat para sa iyo. Hahaha. Anong tinitingnan mo? Pumasok ka dito na hindi ka imbitado at hindi na kita sinisisi. Kaya, maswerte ka na. Ngayon, isama mo ang nanay mong walang silbi at umalis na kayo. Tama. Sinira ng nanay mo ang kaarawan ng nanay ko. Pinadilaan lang namin siya ng sapatos namin. Ito na isang malaking pabor para sa kanya. Ngayon, isama mo ang nanay mo at umalis na. Huwag kang maging istorbo dito. Anong ibig mong sabihin nanay ko? Baliw ka ba? Siya ang totoong nanay mo. At ako ang tunay mong kapatid na babae. Pakasira ulo ang babaeng ito, di ba? Hindi ba narito ang totoong ginangsu? Nakakaloka. Kanina, ang nanay niya ay nagpanggap na si Ginang Su. At ngayon siya naman ang nagpapanggap na binibining Su. Mahiya ka naman. Gaya ng kasabihan, kung ano ang nanay, siya rin ang anak. Dapat umalis ka na. Ang ama ni Ginang Su, ang matandang Ginoong Su, ay isang malaking tao sa lungsod ng A. Ang pagkakakilanlan ni Ginang Su ay hindi maaaring gayahin ng sinuman. Wala ka ba sa piling ng tatay mo noong bata ka? Kaya ka parang asong ulol kung sino-sino ang itinuturing mong kapatid at tatay. Tama. Sa totoo lang, pokpok ang nanay mo, hindi mo alam kung sino ang tatay mo, na pangkaraniwan lang naman. Hahaha. Ganoon din ba ang tingin ninyo? Tama. Kami ay may isa lang na kapatid, si Lanlan. At isa lang ang nanay namin. See? Dahil hindi ninyo man lang makilala ang sariling nanay ninyo, kung ganoon, itatanong ko lang sa inyo, sino ba talaga ang masusunod sa pamilya Su ngayon? Naaalala pa ba ninyo? Ipagpapatuloy. Baliw ka ba? Siyempre, iyan ang tatay ko. Iyong pasosyal, alam ng lahat, sa lungsod A siya ay isang lalaking binubuhay, ang pamilyang Su. Kailan ba siya magkakaroon ng boses? Tungkol sa bagay na ito, naalala ko. Si Ginang Su, ang nag-iisang anak na babae ng pamilyang Su, at hindi siya mahilig sa negosyo. Kaya si matandang Ginoong Su ibinigay ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanya bilang dote. Ngunit may isang kondisyon. Kailangang ang lalaki ay isang lalaking binubuhay at palitan ang kanyang apelyido. B. Sa lohika, isang lalaking binubuhay, kahit may sinasabi siya, hindi dapat makapagkontrol sa buong pamilyang Su, di ba? Lahat? Huwag kayong makinig sa mga kalokohan niya. Kapag ang isang babae ay ikinasal, sumusunod siya sa asawa niya. Mahigit 20 taon na kaming kasal ng asawa ko. Matagal na niyang nalampasan ang mga pagsubok ng aking ama at akin. 3 taon na ang nakalipas. Ibinigay ko na ang buong kontrol ng pamilyang Su sa aking asawa. Siya ay isang tagalabas. Siyempre, hindi niya alam ang mga usapin ng aming pamilya. Paano mo mapapatunayan na ikaw si Ginang Su? Kailangan ko pa bang patunayan iyon? Nandito ang lahat ng mga anak kong lalaki. Bukod dito, ang mga proyekto nitong nakaraang mga taon ay pawang pinag-usapan ng aking asawa at ako ng magkasama. Ang aming mga kasosyo sa negosyo lahat ay nakakaalam. Tama iyan. Noong tinatalakay ni Ginoong Su ang negosyo, laging nasa tabi niya si Ginang Su. Tungkol sa babaeng ito, ni hindi namin siya nakita. Dahil sa kanyang mahiyain na anyo, hindi siya mukhang isang mayamang babae. Tama, bukod dito, ang mga kabataang lalaki ng pamilyang Su ay hindi pa rin alam kung sino ang kanilang ina. Katawa-tawa. Kung ganon ka sigurado, tatawagan ko si Yu. Tama na! Tigilan mo na magawa ng eksena. Bakit parang may kasalanan siya?
Posible bang ang tatay ko ay hindi alam ang tungkol dito? At itinatago nila sa tatay ko? Na nakahanap sila ng bagong asawa para sa kanya? Tigilan na natin iyan. Huwag na, umalis na tayo. Pasensya na. Kasalanan ko. Nahanap ko na ang aking anak na babae. Umalis na tayo kaagad. Inay, hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya para sa iyo ngayon, hinding-hindi ako aalis. Sigurado ka ba? Na ikaw, si Ginang Su? Siyempre, Sige, sawa na akong magsayang ng laway sa iyo. Sasabihin ni Yu sa iyo mismo. Yuyu, naging mabuti ka ba? Bakit mo tinatawagan si tatay? Talagang boses ni Bibi. Su iyan. ano ba ang nangyayari? Sino ba talaga ang totoong Ganya? Su at Bibi? Su? Yu, gusto kong itanong sa iyo. Ilan bang asawa ang talaga mong mayroon? Siyempre, isa lang ang anak kong babae. Ikaw, sino bang nagsasabi sa iyo ng kalokohan? Siyempre, ito'y Isang tao. Agawin ang cellphone niya. Dali. nanay. Hindi tatawag. Wala nang tawag. Pakiusap. Huwag. Nanay! Sa loob ng 3 taong wala ako. Anong paghihirap ang dinanas ni nanay para maging takot na takot siya nang hindi niya namamalayan? Umalis na. Dali, umalis. Nanay, huwag kang mag-alala. Sabi ni Yu na ako lang ang anak niyang babae. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na hawakan tayo ngayon. Lahat, huwag kayong magpaloko sa mag-inang ito. Ang boses sa telepono kanina ay halatang gawa-gawa lang nila. Parang magkatulad lang ang boses. Sa tingin mo ba talaga? Maloloko ang lahat sa'yo? Tama! Kaming iilan dito. Akala mo hindi namin kilala ang sarili naming nanay? Yuyu, ang buong pamilya mo ay may guni-guni. Ang nanay mo ay nangangarap na maging GNG, Su. At ikaw ay nangangarap na maging prinsesa ng pamilyang Su. Ngunit sa totoo lang, ang nanay mo ay isa lang naming yaya ng pamilyang Su. At ikaw ay isang mababang, lubos na mababang, anak ng yaya. Yuyu, malapit nang magsimula ang handaan. Umalis ka rito. Kung hindi, hindi na kami magiging magalang. Siege, ali na kami. Ali na kami agad. Yu. Makinig ka kay nanay. Umalis na tayo nang mabilis. Umalis na. Sa telepono, mukhang maayos naman si tatay. Baka naman sina Shincheng at yung dalawa gustong palayawin si Lanlan bilang kapatid nila at pati si tatay ay naloko. Pero bakit sila masyadong sabik na palayasin ako? Tio Joe ay ang katiwala ng pamilyang Su. Nakita niya akong lumaki. Sina Shincheng at ang iba ay minamadali akong paalisin. Baka naman natatakot silang makilala ako ni Tio Joe. Tio Joe! Tio Joe! Tapos na. Hindi tayo makakaalis ngayon. Iyuzo, dumating ka sa tamang panahon. Matagal ka ng bahagi ng pamilya Su. Sabihin mo sa amin, sino ba talaga ang peke? Siya ay yaya lamang ng pamilya Su. 3 taon na ang nakalipas, nabaliw siya at akala niya siya si Gang Su. Naawa si Gang Su sa kanya at pinatira siya. Kaya pala. Si Geng, subihirang magpakita. Sa nakalipas na 3 taon nagsimula siyang magpakita ng madalas sa iba't ibang handaan. Kaya pala, natatakot siya na baka magpanggap ang baliw na ito na siya. Talagang mababait sina G at GNG. Su na nag-alok sa isang baliw ng trabaho. Pero sayang, ang baliw ay baliw. May masama siyang balak. Naku, hindi na may kakaila ang ebidensya ngayon. Tingnan natin kung paano mo itutuloy ang pagpapanggap mo. Hey, dati sinisisi ko ang sarili ko dahil sa sobrang lambot ng puso ko. Hindi ko inaasahang mag-alaga pala ako ng aha. Pero ngayon, pinagsisisihan ko. Mga guwardiya. Hulihin sila. Huwag mo akong arestuhin. Ayos lang, ma. Pinapayuhan kita na huwag mong gawin ito. Kung hindi, tiyak na pagsisisihan mo. Nagpapanggap ka pa ba? Hindi mo naman talaga iniisip na ikaw si Gieng. Su, di ba? Kayong mga hamak, kung dilaan ninyo ang aming sapatos, sobrang karangalan pa nga iyon para sa inyo. Kung alam lang ng tatay ko na ginanyan ninyo kami, matagal na niya kayong pinakain sa mga pating. Wag. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong saktan si Yuyu. Nakikiusap ako. Huwag mong saktan ang Yuyu ko. Ma, hindi mo kailangang lumuhod. Hindi mo kailangang gawin ito. Gusto mong palayain kita? Sige, masyado lang talaga akong mabait. Lumuhod ka ngayon, at yumuko ka ng 100 beses. At patatawarin kita. Uy, Lana, itinulak ka ba niya? Ang aming pamilya, laging gumaganti ng kabutihan sa kalupitan. Kaya, hayaan silang kumain ng birthday cake. Pagkatapos ay lumuhod at magmakaawa. Tanga akong maghinala kanina na ang 3 kapatid kong lalaki ay palihim na naghahanap ng babae para sa tatay ko.
Ngayon, pati si Tio Joe ay nasa kanilang panig. Walang duda, tiyak na may kabit ang tatay ko. Ngayong malinaw na, madali nang harapin. Uy, narinig mo ba iyon? Niyayaya ka ng nanay ko na kumain ng cake. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Siyempre, niyayaya kita na kumain ng cake? Puta ka. Lana, ayos ka lang ba? Leo, gusto kong patayin siya. Bakit kayo nakatunganga diyan? Hindi nyo ba nakikita na inaapi ang anak ko? Gawin nyo na. Wag, Ging. Su, luluhod ako at magmamakaawa. Kakainin ko ang cake. Nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo na ang Sofia ko. Nakikiusap ako. Ang nanay ko na dating malambing at mapagbigay, paano siya naging ganito? Ano ang ginawa nila sa kanya? Managinip ka. Nangahas siyang saktan ako. Papatayin ko siya ngayon. Gawin mo. Anong sinabi mo? Hindi ko masyadong narinig. Bakit ka nangahas na apihin si Sofia sa harap namin? Gaga ka! Hindi ka makakatakas dito. Tama. Kung gusto mong saktan si Lana, dadaan ka muna sa amin. Hindi ako naniniwalang kaya mo kaming lahat. Leo. Hoy, ikaw! Oy, Leo. Tatay, may babae dito na sinisira ang kaarawan ni nanay. Bilis. Ano? Pupunta na ako. Anong sinusubukan mong gawin? Hoy, hindi mo ba didisiplinahin ang anak mo? At nangahas siyang apihin ng nanay ko. Nanay, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Tingnan natin kung sino ang mangahas na gumulong ngayon. Nagpapanggap ka pa? Pagdating ng tatay ko, hindi niyong dalawa malalaman kung ano ang sasapit sa inyo. Talaga? Ngayon, gusto kong makita kung sino ang mamamatay. Ikaw, Sino ang gumugulo dito? tatay, dumating ka na sa wakas. May baliw na gumugulo sa kaarawan ni nanay. Sino? Si siya. Sofia, ikaw, anong ginagawa mo dito? Ay, You, isang beses ko lang tatanungin sa'yo. Sino sila? Kailangan mong ipaliwanag ng malinaw sa harap ko ngayon. Kung hindi, hindi lang kita sasaktan, kundi ididivorsyo rin kita para sa nanay ko. Yuyu, ipapaliwanag ko ito sa iyo mamaya. Ikaw, isama mo muna ang nanay mo pabalik. Sa tingin mo ba ay 3 taong gulang ako? Ngayon, kailangan mong bigyan ng nanay ko ng paliwanag sa harap ko? Ikaw, anak ng isang yaya, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para kausapin ang tatay ko ng ganyan? Tumahimik ka. Tatay, sinaktan mo ako. You, talagang bibigyan kita ng paliwanag sa bagay na ito. you? Ikaw na kaawa-awang nilalang? Paano mo nagawa para sa isang tagalabas? Ang mambuli kay Lanlan? Bulag siguro ako noong pakasalan kita? Tumahimik ka. Kayo lahat, humingi kayo ng tawad kay Yuyu at sa nanay niya ngayon din. Tatay! Hey, lahat kayo, ngayon na. Humingi kayo ng tawad kay Yuyu at sa kanyang ina. Tatay! Diyos ko, talagang pinalo ni Mr. Su silang dalawa. Baka naman silang dalawa ang mga peke at ang yaya ang totoo. Sigurado na. Hindi ako makapaniwala na may taong talagang maglalakas loob na magpanggap na si Mrs. Su. Hindi ba sila naghangad ng higit sa kaya nila? Kung gayon, si Yuyu Su ay dapat na ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Su. Pero bakit si Mr. Su ay takot na takot sa sarili niyang anak na babae? Hindi mo ito alam. Noon, si Mrs. Su ayaw niyang kunin ang mga ari-arian ng pamilyang Su. Nag-aatubiling kinupkop ng matandang amo ang isang lalaki. Lahat upang makahanap ng kahalili sa susunod na henerasyon na siyang magmamana ng selyo ng pamilyang Su. Ngayon, mukhang si Yuyu Su ang bagong pinuno ng pamilyang Su para sa henerasyong ito. Bakit hindi kayo agad humingi ng tawad? Tatay, hindi mo pa alam ang totoo. Pinapahingi mo kami ng tawad. At hindi kami kumbinsido. Tama nga, malinaw na ang anak ng babaeng ito ang nang-api sa amin at pinaluhod si nanay. Bakit mo kami pinapahingi ng tawad? Tama nga, tatay. Bukod dyan, wala si Lolo. Bakit ka natatakot sa babaeng ito? Seryoso? Hey, talaga? Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Yuyu. Sabi ng anak ko, kayong dalawa, mag-ina, ay nagdudulot lang ng gulo ng walang dahilan. Paano kanila naagrabyado?
Bakit mo sila inaapi ng ganyan? Anong sinabi ni Xincheng na nagpabago ng isip ni Yu? Kung may hinala lang ako dati, ngayon sigurado na ako. Talagang gusto nila akong palayasin at kunin ang selyo ng pamilya. Mahal, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Sa buong buhay ko, ako, si Yuching, hindi pa ako ganitong naapi. Sinabi ko na sa'yo noon pa na palayasin siya. Pero naawa ka sa kanya, iginigiit mong panatilihin siyang katulong. Ngayon, tingnan mo ang nangyari. Ang anak niya ay gumawa ng gulo sa handaan ng kaarawan ko. Paano ko mapapanatili ang mukha ko? Wala akong pakialam. Huwag mo silang pakawalan ngayon. Ano ba talagang nangyayari dito? Lahat, kasalanan ko ang lahat. Lahat-lahat. Dahil sa kabaitan ko noon, kinupkup ko ang mag-inang iyon bilang mga katulong sa aming mansyon. Hindi ko inaasahan na makapagpalaki ng mga walang utang na loob na gago. Eksakto! Sasabihin ko sa inyong lahat, ang mag-inang iyon ay may matinding maling akala. Noong nasa bahay namin sila, araw-araw namin silang pinagtiyagaan. Tiniis namin sila. At ngayon, hindi ko inaasahan na mga silang pumunta sa handaan ng kaarawan ng nanay ko para gumawa ng gulo. Hindi ko na talaga kaya. Sa ilang salita lang, inakusahan nila kaming mag-ina na mga walang utang na loob na taksil. Mukhang gusto nilang agad-agad hatulan ng nanay ko at ako bago pa malaman ni Lolo at lubusan nilang agawin ang pamilya Su. Yu, huwag mong kalimutan, kung hindi dahil sa nanay ko, ikaw sana'y isang maliit na taga-probinsya pa rin. Isang mahirap na kumikita ng kulang sa $600 kada buwan. At kayong lahat, mula pa noong bata kayo, naiinggit na kayo na mas pinapaboran ako ni nanay. At dahil hindi ninyo matanggap na ako, isang babae, ay mas magaling sa inyo sa lahat, palagi ninyo akong pinipigilan. Mas mabuti lang si nanay sa akin para protektahan ako. Ngayon, kumapit na kayo sa bagong nanay ninyo. Sa akala ninyo ay makikinabang kayo. At sabik na sabik kayong maging mga kasabwat. Wala ba kayong konsiyensya? Yu, ito na ang huling tanong ko. Sigurado ka bang ang babaeng ito sa tabi mo ang iyong asawa? Yu, huling beses na kitang tatanungin. Sigurado ka bang ang babaeng katabi mo ay ang asawa mo? Siyempre, sigurado ako. Ang pangalan ng asawa ko ay Yuching. Kanina ay hindi maganda ang pakiramdam niya, kaya nagpapagaling siya sa probinsya. Uulitin ko, ang pangalan ng asawa ko ay Yuching. Mukhang magpapatigas ka talaga hanggang huli ngayon. Tama na ang kalokohan. Gumawa ka ng gulo sa birthday party ng asawa ko ngayon. Hindi ka aalis dito ngayon. Halika, itapon niyo silang dalawa sa mga lobo sa gubat. Ginoong Su, hindi ba ito masyadong malala? Pagkatapos ng lahat, 2 buhay ito. Baliw ka ba? Ang pamilya Su ay isa sa mga piling pamilya sa syudad na ito. Si Ginoong Su ay tumatanda na at ang pamilya Su ay mapapasa kay Ginoong Su, maaga o huli. Lumalaban ka kay Ginoong Su ngayon. Gusto mo bang mamatay? Mga Ginoo, hindi naman ako masyadong malala. Ang aking asawa at anak na babae ay inapi. Kung hindi ako magsasalita, may tuturing pa ba akong lalaki? Kung hindi ko haharapin ang 2 ito mga babaeng walang respeto. Ngayon, paano ko mapapatunayan ang aking sarili sa syudad na ito sa bandang huli? Nanay, ayos lang. Gawin nyo na. Wakas. Mabuti. Napakabuti. Yu, makinig ka sa akin. Humingi na lang tayo ng tawad. Makinig ka kay nanay. Hindi natin sila kayang labanan. Nakikiusap sa'yo si nanay. Humingi tayo ng tawad, di ba? Nanay, Yu. Makinig ka sa akin, makinig ka sa akin. Ginoong Su, pasensya na. Kasalanan ko na hindi ko napalaki ng tama si Yuyu. Ginang Su, pasensya na. Luluhod ako at makikiusap. Humingi ako ng tawad sa iyo. Aalis na kami ngayon. See? Ngayon ka lang natakot? Ano ang ginagawa mo kanina? Nanay, sa tingin mo ba dapat nating silang patawarin? Hey. Noong una, dahil sa iyong paglilingkod sa pamilyang Su, pinalayas ko na sana kayong 2. Pero talagang sinaktan ng anak mo si Lanlan. Kaya wag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Tama ang asawa ko. Paano ka nangahas na saktaan ng anak ko? Ngayon, ipapadala ko kayo para maging pagkain ng mga lobo sa malalim na bundok. Kayong 2 babae, karapat-dapat lang kayong ipadala sa malalim na bundok upang lamunin ng mababangis na hayop. Sa huli, wala nang matitirang buong bangkay. Yu, wag mong kalimutan kung sino ang may kapangyarihan sa pamilyang Su. Siyempre, ako nga. Sino ka ba sa tingin mo?
Wala kang karapatang mag-utos sa akin. Sa pamilyang Su, ako ang namamahala. Kung gayon, nangahas ka bang pumusta kung sino ang mamamatay ngayon? Itutuloy. Yu, huwag kang gumawa ng kahangalan. Hihingi tayo ng tawad. Hihingi tayo ng tawad kaagad. Makinig ka sa akin. Basta lumuhod ako at magmakaawa sa kanila. Basta sasabihin kong masamang babae ako. Basta't sasabihin kong, nilandi ko ang tatay mo. Pakakawalan nila tayo. Ito ay malinaw na reaksyon sa trauma mula sa pangmatagalang paghuhugas ng utak. Ano ba ang ginawa ng mga kontrabidang ito sa nanay? Nanay, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Kahit humingi ka ng tawad, hindi nila tayo pakakawalan. At saka, wala kang ginawang mali. Mga tanga kayo. Bakit hindi kayo gumagalaw? Kung hindi kayo marunong lumaban ng walang armas, hindi ba kayo pwedeng kumuha ng sandata? Lusob! Marami sila. Kahit hindi ako natatakot, kung talagang lalaban tayo, baka masaktan si nanay. Ang mga taong ipinadala ni Lolo, dapat malapit na silang dumating, di ba? Kailangan ko lang silang patagalin ng 2 o 3 minuto. Bilisan nyo, lahat. Huwag palampasin ang magandang oras para makuha ni Miss Su ang selyo ng pamilya. Kayong 3. Sigurado ba kayong lalaban kayo sa akin? Itatapon kayo sa bundok para kainin ng mga lobo. Anong masama kung lalaban kami sa'yo? Kayo'y mga duwag na ang alam lang ay apihin ako at ang nanay ko. Akala nyo ba talagang kaya nyong manahin ang pamilyang Su nang wala ako? Mangarap kayo. Ikaw, May mali ba akong sinabi? Kayong 3 walang kwenta. Hindi kayo makakapantay sa akin. Dahil alam ninyong ibibigay ni Lolo ang kapangyarihan ng pamilyang Su sa akin. Kaya, nakipagsabuatan kayo kay Yu para siraan ako at ang nanay ko. hindi. Anong katarantaduan ang sinasabi mo? Sa tingin ko, nabaliw ka na. Nakakaloka. Ang nanay mo ay masamang babae. At ikaw ang anak ng nanay mo sa isang lalaking hindi kilala. Isang tagalabas. At sinasabi mong mas mababa kami sa'yo? Ipinanganak kaming mas marangal kaysa sa'yo. Tama nga. Oo, Itay, huwag mo nang sayangin ang laway mo sa kanya. Sa tingin ko, nagpapalipas lang siya ng oras. Bilisan mo, utusan mo ang mga bodyguard na kumilos at hulihin siya. Gusto nyong patalsikin kami ng nanay ko? Mangarap kayo. Himp, Tatay, parang marunong siyang lumaban. Lumayo tayo. Mahal kong anak, huwag kang matakot. Ano naman kung marunong siyang lumaban? Kaya ba niyang lumaban sa 100 tao ng sabay-sabay? Lahat sa lakayin. Ginoong Su, nakikiusap ako. Pakiusap, pakawalan mo na si Yuyu. Bata pa siya at wala pang muwang. Magtatrabaho ako ng walang tigil para sa iyo. Pakiusap, pakawalan mo na si Yuyu. Nanay, bumangon ka. Huwag kang lumuhod sa kanila. Nanay, Nakikiusap ako sa inyong lahat. Itapon ninyo ako sa bundok. Ipakain ninyo ako sa mga lobo. Kusang loob kong ipakain ang sarili ko sa mga lobo. Basta pakawalan ninyo si Yuyu. Kung pakakawalan ninyo siya, gagawin ko ang lahat. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Kita mo? Nakaluhod na ang nanay mo at nakikiusap. Ikaw, dapat talaga matuto ka sa nanay mo at mabilis kang lumuhod at humingi ng tawad sa amin. Sa ganoon, baka kung nasa mabuti akong kalooban, baka payagan pa kitang mamatay ng mabilis. Naglakas loob kang tumitig sa akin? Tatay, tingnan mo siya. Ang tigas ng ulo niya. Tara, itapon siya sa gitna ng kawalan at ipakain siya sa mga lobo. Tingnan natin kung gaano katigas ang mga buto niya. Teka, Hindi ba iyon kay matandang guro Su personal na guwardiya? Bakit sila nandito? Anong laman ng kahoy na kahong ito? Kaya ba ito ang selyo ng pamilya? Narinig ko na kung sino man ang makakuha ng selyo ng pamilya ay magiging pinuno ng pamilya Su. Tay, tiyak na natauhan na si Lolo at gusto niyang ipasa sa iyo ang pagkapinuno ng pamilya. Tanggapin mo! Tanggapin mo! Tay, hindi mo ba narinig? Iniwan ni Lolo ang selyo ng pamilya para sa iyo. Tanggapin mo. Tay, anong problema? tanggapin mo. Tingnan natin kung maglalakas loob siyang tanggapin iyon. Ikaw na babae. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Mga guwardiya. Hilahin ninyo siya palabas dito ng mabilis. Para hindi siya magdala ng malas. gusto kong makita kung sino ang mangahas kumilos. Hinihiling namin na si Gang Su ang mamuno sa pamilya Su. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo ng mabuti. Ako, si Yuyu, ang tunay na pinuno ng pamilya Su. Wakas, Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mong malinaw. Ako, si Yuyu, ang tunay na ulo ng pamilyang Su. Paano nangyari ito? Siguradong peke ito. Ang selyo ng pamilya? Paano niya nakuha iyon? Hindi. Bakit?
Bakit sobrang may kinikilingan si Lolo? Pekeng-peke ito. Babae lang siya. Kahit pa, sobrang mahal siya ng matanda. Hindi niya hahayaang maging ulo siya ng ating pamilyang Su. Ngayon inaamin mo na ako ay isang anak ng pamilyang Su? Hindi mo ba sinabi na anak lang ako ng katulong? Anong ginagawa mo? Ano? Siyempre, sasampalin kita. Para sa nanay ko, dahil inagaw mo ang pwesto niya. Ang sampal na ito ay para sa paninirang puri mo at pagbabaluktot ng katotohanan. Tama na. Shincheng, bakit ka nagmamadali? Sasampalin na sana kita. Wakas. At kayong dalawa. Tuturuan kita dahil inakala mong kaibigan ng kaaway. Tuturuan kita dahil inaapi mo ang nanay ko. At ikaw? Ikaw. Ano ang gusto mo? Ako ang tatay mo. Ang sampal na ito ay para sa iyo. Ikaw, dat na walang hiya. Anong magagawa mo sa akin? Ang sampal na ito ay para turuan kang maging disenteng tao. Ikaw na walang utang na loob na hamak. Hindi ka karapat dapat na maging asawa ng nanay ko, ni maging tatay ko. Baliw ka talaga. Ikaw na baliw na matandang bruha. Ngayon, naiintindihan mo ba kung sino ang ulo ng pamilyang Su at kung sino ang dapat mong respetuhin? Peke. Siguradong peke. Ang mga taong ito ay pawang mga artista na inupahan niya. Tama. Kayo ay tiyak na mga artistang inupahan ni Yuyu. Sino man, hulihin siya. Ang selyo ng pamilya na ito, nasa likod nito ang personal na selyo ni Matandang Gurosu. Hindi maaaring pekein ang selyong iyan. Bakit hindi natin ito ilabas at tingnan? Hindi ba iyon ang solusyon? Tama. Idilat mo ng mabuti ang iyong mga mata at tingnan mo ng malinaw. Sino ang tunay na pinuno ng pamilyang Su? Tingnan. Peke ito, gaya ng inaasahan ko. Wala itong natatanging marka ng matandang guro dito. Paano nangyari ito? Hahaha. Ginoong Su, patawarin ninyo ako. Si Yuyu. Binigyan niya ako ng $5 milyong para pekein ang selyo ng pamilya. Sinabi rin niya na pagkatapos nito, bibigyan niya ako ng mga bahagi ng kumpanya. Hindi ako nag-isip ng tama at nahulog sa kanyang daya. Asistente Shen, mabuti ang pakikitungo ko sa iyo. Bakit mo ito ginawa? Anong mga pakinabang ang ibinigay sa iyo ni Yu? Yu? Aminin mo na lang. Ang pamemeke ng selyo ng pamilya ay isang malubhang krimen. Kahit na ibinigay mo sa akin ang lahat ng perang iyan, hindi ko mangahas na aminin. Asistente Shen, kahit na nagtrabaho ka sa ilalim ni Yuyu sa buong buhay mo, hindi ka rin kikita ng malaki. Gawin mo lang ang sinasabi ko. At ang checking ito, kasama ang posisyon ng pangalawang pinuno ng pamilyang Su, ay sa iyo na lahat. Huwag kang mag-alala, Ginoong Su. Gagawin ko talaga ang sinasabi mo. Yu. Hindi mo inaakalang may plano akong reserba, hindi ba? Ang lahat ng ito ay para lang kaming nakikisabay sa iyong pag-arte. Yuyu, nagtataka ako kung bakit ka walang takot, kaya piniki mo ang selyo ng pamilya para agawin ang ating mga ari-arian. Kaya pala magkasabwat kayong dalawa, naghihintay sa akin dito. Asistente Shen, dapat mong malaman na ang pagtataksil sa akin ay hindi magtatapos ng maayos para sa iyo. Yu, sa ganitong pagkakataon, matigas pa rin ang bibig mo? Hilahin ninyo agad ang manlolokong ito. Ang mga taong katulad niya dapat pagpira-pirasuhin. Sa tingin mo ba, nanalo ka na sa ganito? Ilabas ninyo siya. Ayoko nang marinig ang kanyang mga kalokohan. Ako mismo ang pumili sa inyong lahat para maging mga bantay ko. Binayaran ko kayo, at ganito ba ninyo ako pinoprotektahan? Yu, huwag mo nang sayangin ang hininga mo. Sila ay mga pansamantalang trabahador lamang na nakita ko mula sa pamilihan ng paggawa. Nagsuot lang sila ng formal na damit para magpakitang tao. Akala mo ba talagang sila ang mga personal mong bantay? Ginoong Su. Ito ang totoong selyo ng pamilya. Mabuti. Lahat? Tumingin kayong mabuti. Ako ang tunay na pinuno ng pamilyang Su. Yuyu, hindi ka ba masyadong mayabang kanina? Gusto mo pa nga akong saktan? Huwag mong saktan si Yuyu. Bitawan mo ako. Ikaw din. Nanay, nangahas kang saktan ng nanay ko? Papatayin kita. Huwag kang magpumiglas. Kapag nasa Wolf Creek Valley ka na, marami kang pagtitiisan. Yu, magaling ka talagang humawak ng mga bagay-bagay. Sa wakas, tahimik na. TSK, mga babae, sinabi ko na sa inyo noon pa na huwag kayong lalaban sa amin. Ngayon alam nyo na kung gaano kami kalakas, di ba? Hindi ko kayo hahayaang makalusot sa ginawa ninyo. Itapon ninyo sila sa malayo. Huwag ninyong hayaang gumapang sila pabalik.
Nanay! Gising! Nanay! You. Wala akong kwenta. Dapat inamin ko ang mga pagkakamali ko sa'yo. Nanay? Kasalanan kong hindi ka naprotektahan. Kapag nabawi ko na ang kontrol sa pamilya Su, hindi ko hahayaan ang sinuman sa kanila na makawala. Nangangarap ka pa rin. Kapag nakarating ka na sa lambak ng Wolf Creek, hindi man lang matitira ang mga buto mo. Sabi ni Mr. Su gusto niyang lasapin mo ang pakiramdam na mapunit-punit. Sino ang pumupunit kanino? Hindi pa iyon tiyak. Mr. Su, sila. Tumakas sila. Umalis ka sa silid ospital ng aking anak? Binibini Su, ang kalagayan ng nanay mo ay hindi maganda. Ang pangmatagalang presyon sa isip at bigla ang trauma ay nagdulot na magkaroon siya ng stress disorder. Maaaring makaranas siya ng pansamantalang pagkalito ng isip. Yung mga kawawang nilalang, tiyak na gagawin ko silang magbayad. Si Lolo ay nagpapagaling pa sa villa. At hindi na siya babalik. Sa madaling panahon, kailangan kong ilipat ang lahat ng ari-arian ng pamilya Su. Palabas muna. Kaya pala binalak nila ito mula pa lang. Habang nasa ibang bansa ako ng 3 taon, inilipat nila ang lahat ng ari-arian ng pamilya Su, kahit ang trust fund na iniwan sa akin ni Lolo ay tuluyang naubos. Akala nila dahil lang nailipat nila ang lahat ng ari-arian, makakapanalo na sila? Binibini Su. Hoy, Binibini Su? Chen? May ipapagawa ako sa iyo. Opo, Binibini Su. You, bakit mo dinala si nanay dito? Bilis, umalis na tayo. Halos hindi tayo nakatakas sa lungga ng lobo. Kung babalik tayo, mamamatay tayo. Nanay, ito ang ating tahanan. Saan pa tayo pupunta kung hindi tayo babalik? You, nakikiusap si nanay sa iyo. Pwede bang umalis na tayo dito? Gusto nila ang pamilya, Su. Ibibigay na lang natin sa kanila. Kung magpapatuloy ito, talagang papatayin nila tayo. Nanay, huwag kang mag-alala. Magtiwala ka sa akin. Magiging maayos tayo. See? Mabuti. Ay naku, pagkatapos magplano ng napakatagal, ngayon ang pamilya Su ay sa atin na sa wakas. Mahal, kaya mula ngayon, pwede bang bumili ako ng kahit ano na gusto ko? Siyempre, ngayon, ako na ang namamahala sa pamilya. Su, wala nang pagmamakaawa o palaging inuutusan, haha. Tatay, may nakita akong bag noong isang araw. Nagkakahalaga ito ng $1,000,000. Bilhin mo. At tatay, may nakita akong kotse na gusto ko. Tatay, gusto ko ng malaking villa. Uy, tatay. Hindi naman ako humihingi ng marami. Bigyan mo lang ako ng $1,000,000 na allowance kada buwan. Sige. Sige, bilhin mo. Kahit anong gusto mo, gagawin ni tatay iyon para sa iyo. Salamat tatay. Katulong Shen. Ginoong Su, Para sa akin, tumutupad ako sa aking salita. Sa ilang araw, maghahanda ako ng salo-salo para sa iyo bilang opisyal na pangalawang pinuno ng pamilyang Su. sige, salamat, Ginoong Su. Tio Joe, para sa iyo naman, kahit nalingkod ka ng pamilyang Su, gaano man, mahigit 20 taon ka nang nagtatrabaho. Ang mga taon mong paghihirap ay dapat may katuturan. Lalaki akong tumutupad sa salita. Itong tseke, kunin mo. Ginoong Su, talaga, hindi na kailangan. Tumatanda na ako at hindi na gaya ng dati ang kalusugan ko. Hindi na ako makapagtrabaho ng matagal para sa pamilyang Su. Maaari bang, kung isa sa alang-alang na nakatulong ako sa iyo noon, payagan mo akong umuwi at magretiro? Magretiro? Walang problema ang pagretiro. Ngunit tungkol sa mga usapin ng pamilyang Su. Ginoong Su, makatitiyak kayo. Ang mga bagay ng pamilyang Su, hindi ko talaga ikukwento sa iba. Ang pamilyang Su ay may isa lamang ginang Su at iyon si Isabela. Ang lahat ng iba
Ay peke, mga impostor? Isa lamang ang Ginang Su. Mabuti. Eto, kunin mo ang checking ito. Ha ha ha. Tatay, narinig ko sa mga bodyguard na tumakas si Yuyu at ang kanyang ina. Pero sa tingin ko, sa ugali ni Yuyu, tiyak na babalik siya kasama ang kanyang ina upang magdulot ng gulo. Hindi ba natin dapat? Ano ang dapat katakutan? Ngayon, ang pera at kapangyarihan ng pamilyang Su ay nasa aking mga kamay. Siya ay si Yuyu lamang. Anong gulo ang kaya niyang idulot? Kung babalik siya, magiging perpekto. Aalisin ko ng tuluyan ang gulo at pabigat na siya. Ha 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 ha. Tama si tatay. Ha 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 ha. You, lumabas ka dito. Hemp, You, narinig mo ba ako? Sinabi kong lumabas ka dito. Hemp. Yuyu, noong huling beses, ipinadala kita sa mga lobo pero nakatakas ka. Ngayon, ikaw mismo ang pumasok sa bitag. Tay, huwag mo nang aksayahin ang mga salita sa kanya. Dahil siya mismo ang naghanap ng gulo ngayon, makakapasok siya, pero hindi siya makakalabas ng buhay. Tama iyan, tay. Dahil siya mismo ang humihingi ng kamatayan, bigyan na natin siya ng kanyang hiling. Bumalik ako para makuha ang hustisya para sa nanay ko. Binibigyan ko kayo ng dalawang pagpipilian. Lumuhod kayo at mapagpakumbabang humingi ng tawad sa nanay ko, ibalik ang mga nailipat na ari-arian, at ang mandato ng pamilya. O kaya, ako mismo ang papatay sa inyo. Babawiin ninyo ang mandato ng pamilya at mga ari-arian? Ha 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 ha. Akala mo makakapagbigay ka sa amin ng mga pagpipilian? Ha ha. Yu, hindi ka ba na-aksidente sa kotse? Nauntog ka ba? Ikaw at ang nanay mo, akala ninyo kaya ninyo kaming patayin? Nakakatawa iyan. Sigurado ako na sa ngayon, isang tingin ko lang, matatakot na ang nanay mo sapat na para mabasa ang kanyang pantalon. pasensya na. Kasalanan ko ito. Pakiusap, huwag ninyong saktan ang anak ko. Yuyu, dapat matuto ka talaga sa nanay mo. Baka kung luluhod ka ngayon sa harap namin, kaya ko pang magmakaawa sa tatay ko para sa iyo. Para hindi maging masyadong pangit ang kamatayan mo. Tama iyan, Yuyu. Dali, lumuhod ka na at magmakaawa ka sa amin ng nakaluhod. Kung hihingi ka ng tawad ng taos puso, baka hayaan ka pa naming mamatay ng mas madali. Nanay, hindi mo kailangang lumuhod sa mga taong ito. Yuyu, bakit hindi ka na rin lumuhod? Kung luluhod lang tayo, pakakawalan na nila tayo. Nanay, kaawa-awa lang silang mga nilalang. Kumalma ka. Hindi, Yuyu, hindi mo pa naranasan ang pinagdaanan ng nanay mo. Hindi mo naiintindihan. Yuyu, pakiusap. Nakikiusap sa iyo ang nanay mo. Pwede ba tayong lumuhod ng sabay? Isang pagluhod lang. At tiyak na pakakawalan nila tayo. Nanay, sasabihin ko ulit, hindi ako luluhod at hindi mo kailangan. Anak, bakit ka napakasutil? Ginagawa ito ni nanay para sa ikabubuti mo. Pasensya na, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko na itama ang pagpapalaki sa aking anak. Nakikiusap ako, pakiusap, huwag mong saktan ang anak ko. Magpapakahirap ako para sa iyo, kahit ano. Nakikiusap ako, pakiusap, pakawalan mo na ang anak ko. Nakikiusap ako sa iyo. Nanay, tama na. Sofia Su, kung ikaw ay may kahit kalahati lang ng kahandaan ng iyong ina na lumuhod at humingi ng tawad, ikaw at siya ay hindi na sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan ngayon. Kalokohan yan. Bakit ako luluhod at hihingi ng tawad sa iyo? Kayo ang dapat humingi ng tawad. Sofia Su, nalalapit na ang kamatayan mo at matapang ka pa rin? Mga bantay, kalad ka rin siya at bugbugin hanggang mawalan ng malay. Mabuti ang kalooban ko ngayon, kaya maglilibang ako sa iyo at sa iyong ina. Sofia Su, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Aaminin mo ba ang iyong pagkakamali o hindi? Ethan Su, binibigyan din kita ng huling pagkakataon. Nalalapit na ang kamatayan mo at matigas pa rin ang ulo mo? Tingnan natin kung gaano katigas ang bibig mo. Mga bantay, kalad ka rin siya at sampalin sa mukha ng 100 beses. Tingnan natin kung matapang pa rin siya. Huwag. Pasensya na, mali ako. Nakikiusap ako, pakiusap, pakawalan mo ang anak ko. Bitawan. Sofia, nakikiusap sa iyo si nanay. Lumuhod ka na lang at aminin ang iyong pagkakamali. Nanay, kung nagtitiwala ka sa iyong anak, tumayo ka. Malapit nang dumating ang mga tauhan ko.
Pagpapatirapain ko ang bawat isa sa kanila at hihingi sila ng tawad sa iyo. Oh, kahangalan. Nagpapakatanga ka pa rin hanggang ngayon. Hoy! Nasaan sila? Hoy! Tingnan ko! Nasaan sila? Saan? Sofia Su, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Sa ngayon, ang mandato ng Pamilya Su ay nasa itay ko. At ang lahat ng mga ari-arian ng Pamilya Su ay nasa itay ko rin. Saan ka makakahanap ng sino man, ha? Talaga bang iniisip mo na dahil lang hawak ni Ethan ang lahat ng kapangyarihan at pera ng pamilya Su ay magiging maayos na ang lahat? Ano? Yu, anong ibig mong sabihin diyan? Ang ibig kong sabihin, you, hindi ka pa nananalo. Mahal, huwag kang makinig sa kalokohan ng babaeng ito. Ang tanging dahilan kung bakit siya sobrang mayabang ay dahil sa suporta ng pamilyang Su. Ngayong wala na siyang suporta ng pamilyang Su. Anong gulo ang kaya niyang gawin? Tama po, Ginoong Su. Sinundan ko siya sa ibang bansa sa loob ng 3 taon. Lahat ng kinain at isinuot niya ay galing sa pamilyang Su. Kung wala ang pamilyang Su, wala siyang halaga. Assistant Shen, sa tingin mo ba talaga kilala mo ako ng husto? Hindi ba? Yu, tigilan mo na ang pagsisinungaling sa sarili mo. Maswerte ka lang. Ipinanganak kang tagapagmana ng pamilyang Su. Kahit sino, ganoon din. Mukhang sobra kang mayabang, Assistant Shen. Sayang, grabe ang pagkakamali mo. Ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon ay hindi dahil sa pagiging tagapagmana ng pamilyang Su. Ito ay dahil sa aking sarili. Dahil sa aking sarili. Oh, tigilan mo na nga. Sa tingin mo ba, nasa teleserye ka rito? Sa tingin mo ba, ang konting swerte ay makakapagpabaligtad ng sitwasyon? Papa, sabihin mo nang sampalin na nila siya. Hindi na ako makapaghintay na makita ang mukha niyang namamaga na parang ulo ng baboy, hindi na makapagsalita. Hoy, kalad ka rin siya palabas at bugbugin. Gusto kong makita kung sino ang mga has. Ha? You, bakit nakatayo ka lang dyan? Luhod na tayo agad. Makinig ka lang sa payo ng nanay mo. Ganito na ako at tinatanggap ko, pero ayoko kang mapahamak. Miss Su, makinig ka lang sa nanay mo. May mamamatay kung magpapatuloy ito. Ma, maniwala ka ba sa akin? Magbibilang ako hanggang 3 at nandito na ang mga tauhan ko. Oh, takot na takot ako. Nagpapadrama ka na naman. Sige, magbilang ka. Tingnan natin. Magbilang. Magbilang hanggang 3. Saan manggagaling ang mga tao mo? Tigilan mo na ang paglalaro. Hoy, kalad ka rin siya palabas at bugbugin siya ng husto. Paalam. Tigil! Gusto kong makita kung sino ang mangahas na hawakan siya. Wakas. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na humawak sa kanya. Binibining Su, ayos lang ba kayo? Ayos lang ako. Hoy, sino ka? Alam mo bang teritoryo ito ng mga Su? Dinala mo ang mga tao dito para hamakin ang pamilya Su. Sisiguraduhin kung papasok ka, pero ilalabas kang pasan-pasan. Alam na alam mo kung sino siya. Kilala kita. Ikaw ang nagtatag ng Eternity International, Chen. Tama ang hula mo. Ako si Chen. Sa kasamaang palad, mali ka. Hindi ako ang nagtatag ng Eternity International. Si Binibining Su ang nagtatag. Siya? Paano nangyari iyon? Trilyon ang halaga ng Eternity International. 1,000 beses itong mas mayaman kaysa sa pamilya Su. Siya ang nagtatag ng Eternity International? Nagbibiro ka ba? Eksakto, Ginoong Su. 3 taon na akong kasama si Yu. Hindi ko pa siya nakita na pumunta sa anumang Eternity International. Tama, nagpapanggap lang sila. Nag-aarte. Oo, peke lang yun, tatay. Nagpapanggap lang si Yu. 3 taon akong nasa ibang bansa. Nagsasanay sa martial arts at negosyo kasama si Lolo. Nagtayo ako ng sarili kong imperyo. Lagi akong maingat. Alam ko na sa 3 taon kong nasa ibang bansa, may isang tao sa pamilya Su na may masamang hangarin. Kaya ako, nang walang sinumang nakakaalam, nagtayo ng Eternity International. Lahat iyon ay paghahanda para sa araw na ito. Hindi. Ito. Hindi maaari. Imposible ito. Nagsisinungaling ka. Oo, talagang imposible. Sinasabi ko sa'yo, Yu, tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi ka namin paniniwalaan. Tatay, ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo, utusan mo ang isang tao na sampalin si Yuyo. Saka, magiging maayos na siya. Sino man, kalad ka rin siya palabas. Yu, ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi mo ba akala na nagpapanggap ako? Na peke ang lahat ng ito? Saka ko ipapakita sa'yo kung nagpapanggap ba ako o hindi.
Sige, gawin mo na. Ha ha ha. Ano? Ang kasalukuyang mga ari-arian ng pamilya Su ay lahat ng nakamit ng Eternity International. Sa ngayon, wala na akong kahit isang sentimo man lang. Yu, naaalala mo ba ang sinabi ko noong unang dumating ako? Ngayon, maaari kang humingi ng tawad sa nanay ko. Ibalik ang mga inilipat na ari-arian at ang mandato ng pamilya. O kaya'y sisirain kita at kukunin ko mismo ang mga iyon. Ako. Ngayon, ano ang pipiliin mo? Tatay, peke lang lahat to. Magsalita ka naman, tatay. Mahal, tingnan mo agad ang kuwenta sa bangko. Paano kung peke lang? Tama yan, tatay. Huwag mong hayaang lokohin ka ng tangang iyon. Sige, talagang sinungaling siya. Imposible. Ang kwenta ko sa bangko ay talagang walang laman. Wala na rin ang internasyonal na pondong pinagkakatiwalaan. Yu, gumamit ka ng mga hindi kilalang paraan para mailipat ang lahat ng ari-arian ng pamilya Su. Nailipat pa nga ang pondong pinagkakatiwalaan ko. Siyempre, kaya ko rin gumamit ng mga hindi kilalang paraan para mabawi ang lahat ng iyon. Tapos na. Ngayon, talagang tapos na. Yu, sabihin mo sa akin ngayon, ano ang huling desisyon mo? Yuyu, pakiusap, patawarin mo na si tatay, ha? Nagkamali si tatay. Tapos, Nanay, ayos lang. Tapos na ang lahat. Yu, ano ba talaga? Ang nangyari? Hindi na nila paparusahan si nanay at ikaw, hindi ba? Hindi na nila tayo pipilitin humingi ulit ng tawad, di ba? Nanay, ngayon, sila naman ang humingi ng tawad sa atin. Halika, nanay. Umupo ka dito ng komportable. Pipilitin ko sila lumuhod at magmakaawa. Yu, kung hindi dahil sa iyong pagtataksil at pagpapakasasa, hindi magiging ganito ang nanay ko ngayon. Halika rito at lumuhod ka at magmakaawa. patawad, mahal, kasalanan ko iyon. Hindi ako dapat nabulag ng pera dahil lang ako ay isang lalaking umaasa at ayaw kong magkaroon ng utang na loob sa kaninuman. Patuloy kong minamanipula ka. Yu, ikaw mismo ay walang kwentang basura, pero gusto mong sisihin ang nanay ko? Mahal, patawarin mo ako. Si Yuching ang nagudyok. Lahat iyon ay kanyang ideya. Mahal, kasalanan ko ito. Lahat ay kay Yuching. Inakit niya ako. Bumulong ng mga bagay sa tainga ko. Kung hindi, dahil sa pagmamahal ko sa iyo, paano ko kayang ipagkanulo ka, mahal? Walang hiya ka. Hindi mo talaga karapat-dapat ang nanay ko. Yuyu, alam ni tatay na nagkamali siya. Patawarin mo na si tatay, ha? Mula ngayon, magbabago na ako at magiging bagong tao. Ano man ang ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Patawarin ka? Hinding-hindi. Itutuloy. Nanay, anong ginagawa mo? Ikaw ang nagkunwaring nanay ko at pinadila mo sa nanay ko ang sapatos mo. Pinilit ako. Siya ang nag-utos sa akin. Kalokohan, Yuyu. Huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Lahat ng ito ay gawa niya. Siya ang nag-udyok. Talagang naglalamangan sila. Nakakaaliw namang panoorin. Sorry na talaga. Alam kong mali ako. Hindi ko na uulitin. Dahil pinadila mo sa nanay ko ang sapatos mo, ngayon, ikaw naman ang dumila. Ako, paano? Hindi! Pwede akong lumuhod at magmakaawa, pero ang pagdila ng sapatos. Hindi kita bibigyan ng pagpipilian. Kailangan mong gawin iyon. Kumusta? Ang pagdila ng sapatos, masarap ba? Nangahas kang umira? Huwag kang magmadali. Isang maliit na parusa. Lanlan, ngayon, ikaw naman. Ikaw ba mismo ang pupunta rito? O dapat bang magpadala ako ng tao para kaladkarin ka papunta rito? Luhod. Hindi ako luluhod. Uulitin ko? Luhod. Mamalimos ka ng tawad sa nanay ko habang nakaluhod. Ano? Sa hitsura pa lang, hindi ka nga kumbinsido, di ba? Tama, hindi ako kumbinsido. Bakit mula pa noong ipanganak ako, ikaw ang tagapagmana ng pamilya Su, samantalang ako'y isinilang bilang isang anak sa labas. At kailangan kong tiisin ang panlalait at pangungutya.
Ikaw nga ay isang anak sa labas ng pamilya Su. Ngunit maaari kang umasa sa iyong sarili upang unti-unting makamit ang lahat. Sa halip, dahil sa iyong kasakiman, wala kang prinsipyo at nabulag ng ambisyon. Parang totoo kang magsalita. Kahit na mas matino pa ako, magkakaroon ba ako ng katayuan mo? Magkakaroon ba ako ng walang katapusang pera? Kaya naman, gusto kong patay kayong dalawa ng nanay mo. Saka lamang naming makukuha ng nanay ko ang lahat ng ito. Sa hitsura pa lang, talagang wala ka pang pinagbago. Kung ganoon, hindi ko alintana sa pangalan ng iyong ina. Naturuan ka ng isang leksyon. Ikaw, Mahal kong anak, masakit ba? Ngayon, ikaw naman. Pasensya na nanay. Nagkamali kami. Alam namin na nagkamali kami. Pasensya na nanay. Alam namin na nagkamali kami. Patawarin mo na kami sa pagkakataong ito. Kayo? Hindi kayo karapat-dapat na tawagin siyang nanay. Hindi ba kayong dalawang malakas na nagpahayag na hindi ninyo siya kikilalanin bilang ina ninyo? Bukod pa riyan, hindi siya naging ina ninyo sa simula pa lang. Yu! Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nalito lang kami. Nagkamali kami. Pero ngayon ay inaamin na namin ang mga pagkakamali at itinama na namin. Nagpapanggap pa rin kung hindi ko lang alam na hindi kayo mga anak ng nanay ko. Talaga namang maloloko ako sa inyo. Yu! Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo maintindihan? Kung gayon, maintindihan mo naman ang dokumentong ito, di ba? Nang makita ko na tinutulungan ninyo sina Yuking at ang nanay niya ng husito, nagtataka ako, mayroon ba talagang ganoong walang hiyang mga anak sa mundong ito na hindi makilala ang kanilang sariling ina? Nang maglaon, nagpadala ako ng mga tao para mag-imbestiga. Siyempre, hindi kayo mga anak ni nanay, ni hindi rin kayo mga kapatid ko. Yuyu, kaya pala alam mo na mula pa sa simula? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin. Mahal, nabulag ako ng kasakiman noon. Dahil sabay kayong nanganak ni Yuching, ipinagpalit ko ang mga anak mo. Anong sabi mo? Ipinagpalit mo ang lahat ng 3 kong anak na lalaki? Paumanhin, mahal. Ang mga anak ko ay lahat ipinagpalit. Nanay, may tao. Mabilis na dalhin ang nanay ko sa ospital. Ngayon, magsisimula na talaga ang paghihiganti. Ay, Ipinagkanulo mo ako at akala mo makakatakas ka? Saan ka pupunta? Bibi, Su, maawa kayo sa akin. Hindi ko na uulitin. 3 taon kang nasa piling ko. Alam mo, kinasusuklaman ko ang mga taksil, pero ginawa mo pa rin. Hindi ba sapat ang perang ibinigay ko sa'yo? O, ginawan ba kita ng masama? Bakit mo ako ipinagkanulo? Bibi, Su, nagkamali ako, Bibi. Su, si Yu. Nangako siya sa akin ang posisyon ng pangalawang pinuno ng pamilya Su. Kaya nga ako. Kaya naglakas loob ka, tinanggap mo ang kahilingan ni Yu, at gusto mo ang posisyon ng pangalawang pinuno ng pamilya Su. Opo. Dahil naglakas loob ka, dapat malaman mo ang kahihinatnan ng pagtataksil sa akin. Bibi, Su, nakikiusap ako. Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako kong hindi na magkakaroon ng susunod na pagkakataon. Bibi, Su. Chen, Opo. kaladkarin mo siya palabas at ipakain sa mga aso. Nagkamali ako, Bibi. Su, Bibi, Su. Nagkamali ako, Bibi. Su, Bibi, Su. Naku, Bibi, Su. Ngayon, ang mga taong ito, walang saysay, napanatilihin sila. Ang sinumang nangahas na saktan ang nanay ko, ipakulong ninyo silang lahat. Yuyu, ako. Ayaw ni tatay na makulong. Pakakawalan mo ba ako? Ikaw nakaawa-awa? Gusto mo bang makulong kami? Mamatay ka muna! Hindi ako ang nagudyok niyan. Hindi ako. Duda akong may tapang ka. Muntik na kitang makalimutan. Mr. Zhou, kasangkot ka sa sitwasyon ng nanay ko, hindi ba? Tama. Tinulungan ko si Yu na magparatang kay Mrs. Su pagiging kasabwat sa kasamaan. Karapat dapat akong mamatay. Prangka ka naman. Miss Su,
Maaari mo akong parusahan sa paraang gusto mo. Kung tutuusin, nagkamali ako. Tiyak na hindi pa nanatilihin ng pamilya Su ang isang katulong na nagtatraidor sa amo. Ngunit dahil nagsilbi ka sa pamilya Su sa loob ng mga dekada, lumayo ka hanggat makakaya mo. Huwag kang magpakita sa akin ulit. Miss Su, hindi mo ba ako parurusahan? Umalis ka. Salamat, Miss Su. Aalis na ako. Sa wakas, tapos na. Ang mga nararapat na makulong, ipakulong sila. Opo, Miss Su. Hoy, dalhin ang mga taong ito sa himpilan ng pulis. Ayaw kong makulong. Pakiusap, huwag mo lang akong ipakulong. Kaya kong magtrabaho ng husto para sa iyo. Magtrabaho ng husto? Oo, magtrabaho ng husto. Ako, kaya kong maglingkod sa mga tao. Kung ano man ang iuutos mo sa akin, gagawin ko. Sanay si Lanlan na pinalayaw. Hindi siya marunong maglingkod kanino man. Gayunpaman, baka mas mabuti ito. Kaysa ipakulong siya, ang dahan-dahang pagpapahirap sa kanya ay maaring magdulot sa kanya ng mas matinding pagdurusa. Sige, kung gayon, mananatili ka sa pamilya Su at magiging yaya ko. Kung sasabihin kong pumunta ka sa silangan, hindi ka maaaring pumunta sa kanluran. Kung sasabihin kong pumunta ka sa kanluran, hindi ka maaaring pumunta sa silangan. Wakas. Ngayon, linisin mo ang villa ng pamilyang Su mula itaas hanggang ibaba. Sige, pupunta na ako ngayon. Kaya ko rin magtrabaho tulad ng aso. Kaya ko rin maglingkod sa mga tao. Sapat na ang anak mong babae. Ikaw? Hindi kita kailangan. Eh, May tao, kalag ka rin siya palabas. Rin. Pupunta ako sa presinto at susuko na ngayon. Ngayon na. Anong ginagawa mo pa dito? You. Pwede bang hindi ako? Makulong? Kahit ngayon, nakikipagtawaran ka pa rin sa akin? Umabot na sa ganito. Sa tingin mo, hahayaan pa kitang makipagtawaran? Paano kung... Ipagpalit ko sa iyo ang impormasyon tungkol sa 3 tunay na anak na lalaki ng nanay mo bilang kapalit. Anong sabi mo? Ang nanay mo at si Yu King, sabay silang nanganak. Pinagpalit ko silang 3. Ipinadala ko ang 3 tunay na anak na lalaki ng nanay mo sa ampunan. Binabantayan ko sila sa lahat ng mga taong ito. Sa mundong ito, ako lang ang nakakaalam kung nasaan sila. Nangangahas kang magbanta sa akin? You. Alam kong kaya mo akong patayin, pero kung papatayin mo ako, ang 3 tunay na anak na lalaki ng nanay mo, mawawala rin. Hahaha. Panonoorin mo na lang ba ang nanay mo na manatiling baliw ng ganito? Sige na nga. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Hayaan mo akong manatili sa pamilyang Su. Sige, pumayag ako. Ang tirahan nila. Lumabas ka. Ang pagpalampas sa kanya ng ganoon kadali, hindi ba masyadong maluwag? Alam ko, hindi mapagkakatiwalaan ang sinabi niya. Pero dahil sa kalagayan ni nanay, ang tanging kaya kong gawin ay piliin na panatilihin siya sa ngayon. At dating kaklase, salamat sa pagpapatakbo mo ng Eternity International para sa akin itong nakaraang 3 taon. Sa 3 taon na ito, pinaghirapan mo. Walang anuman, Miss Su. Bakit tinatawag mo pa rin akong Miss Su? Hindi ba sinabi ko sa'yo na kapag kasama mo ako, hindi mo kailangan maging tulad ng iba at tawagin akong Miss Su? Ang unang pagkakataon sa buhay ko noong nasa high school ako at may mga nanunukso sa akin, ikaw ang unang tao na nagligtas sa akin mula sa kanila. Tinanong kita noon, anong pangalan mo? Sinabi mo, tawagin mo akong Miss Su. Kaya mula noon, Miss Su na ang tawag ko sa'yo. Napakaraming taon na ang lumipas. Sanay na ako. Ilang taon na ba? Paano mo pa naaalala? Chen, naaalala mo ang bawat salita na sinasabi ko ng napakalinaw. Hinala ko. Na may gusto ka sa akin. Sige, hindi na kita tutuksuhin. Alam ko na nandito ka sa tabi ko at pinapatakbo mo ang Eternity International para sa akin dahil sa sekretaryang iyon sa Eternity International, di ba? Kung gusto mo siya, tutulungan kitang magtapat sa ibang araw. Para hindi ka nakabado at nauutal. Nagkamali ka ng intindi. Ang taong gusto ko. Tama. Itong address sa note na ito, pakialamin mo nga. Ipaalam mo sa akin kapag may balita ka na. See ya. Hindi ba ito ang address ng ampunan kung saan ako tumira noong bata ako?
Wakas! Kailangan kong hanapin ang mga anak ko. Kailangan kong hanapin sila. Kailangan kong hanapin ang mga anak ko. Doktor, ano ang nangyari sa nanay ko? Malubhang trauma ang dinanas ng nanay mo. Lubos na nagulo ang isip niya. Kung nais nating gumaling siya, kailangan lang nating tulungan siyang hanapin ang mga anak niya. Wala na bang ibang paraan? Tama. Maliban sa pagtulong sa pasyente na makamit ang kanyang hiling, walang ibang paraan para gumaling siya. Kung hindi, walang ibang solusyon. Naiintindihan ko. Anong ginagawa mo? Masama kang tao. Ipinagpalit mo ba ang mga anak ko? Ibalik mo ang mga anak ko. Nanay, ako si Yuyu. Nanay, ako ang anak mo, si Yuyu. Tingnan mong mabuti. Hindi ka anak ko. Masama kang tao. Umalis ka. Umalis ka. Ikaw, umalis ka. Umalis ka. Umalis ka. Nanay, ayos lang. Ayos lang. Nanay. Nanay, hahanapin ko talaga ang 3 kapatid kong lalaki para matauhan ka. Ayos na ngayon. Kailangan kong hanapin siya. Hanapin ang anak kong lalaki. Yuyu, kumusta ang nanay mo? Medyo nalito ang nanay ko kanina. Nang inasar siya, lalo pa siyang nagdeliryo. Huwag kang mag-alala. Ipapatawag ko agad ang lahat ng pinakasikat na psychiatrist sa mundo na pumunta dito. Siguradong gagamutin nila ang sakit ng nanay mo. Walang silbi. May sakit sa puso ang nanay ko. Kung mahanap ko lang ang 3 kapatid kong lalaki, saka siya lubos na gagaling. Ano? Anong nangyayari dito? Wala lang. Kinagat ako ng nanay ko noong inaatake siya. Hindi naman masakit. Dumudugo? At sinasabi mong wala lang? Umupo. Masakit. Hindi mo ba sinabing hindi masakit kanina? Ngayong hinawakan mo, medyo masakit pala. Palagi kang ganyan. Masyadong matigas ang ulo. Ngayong tinitignan kita, ang seryosong mukha mo ay talagang maganda. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Wala akong sinabing mali. Ang seryosong mukha mo ay laging maganda. Ikaw ang tipo ko. Pero, ang isang maginoo ay hindi inaagaw ang mahal ng iba. May gusto ka na sa iba, kaya hindi ko na ipipilit. Kung ikaw, Ang magpipilit, baka pumayag nga ako. ano ang sinabi mo? Wala lang. Naalagaan ko na ang sugat mo. May gagawin pa ako. Kaya mauuna na akong umalis. Pakialagaan mo ng mabuti. Ang nanay ko para sa akin. See ya. You. Kailan mo maiintindihan ang damdamin ko? Nakuha ko. Lanlan? Ni hindi ka marunong maglinis ng sahig ng maayos. Pasensya na po, Ginang Su. Hindi pa ako nakagawa nito dati, kaya hindi ko alam kung paano. Hindi mo pa nagawa? Di matuto kang mabuti. Kung hindi mo kaya, mapupunta ka sa kulungan. Sa kulungan, maraming tao ang magtuturo sa'yo. Naintindihan ko po, Ginang Su. Siguradong matututo ako ng maayos. Hintayin mo, ibabagsak kita. Mukhang masyadong magaan ang parusang maging yaya ka. May lakas ka pa para gumawa ng mga kalokohang ito sa akin. Hindi ko ginawa. Aksidente kong nabangga ang timba. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga pakana mo. Lanlan, kung may susunod pa, hindi ko aatubiling ipadala ka sa nanay mo. Yuyo, lahat ng kahihiyang ito na idinulot mo sa akin, balang araw, ipapabayad ko sa'yo ang lahat ng ito ng 100 beses, kahit 1000 beses. Ang pinuno ng pamilyang Su ay niwalang bahala ang lahat ng moralidad
at nakipagrelasyon sa sariling kapatid na lalaki. Tingnan natin kung paano mo babaligtarin ang sitwasyon ngayon. Miss Sue, may kailangan ka ba sa akin at tumawag ka ng ganitong kahuli? Miss Sue. Bakit ang init mo? Ang init ko. Tulungan mo naman ako, ha? Pero, Miss Sue, ito. Miss Sue, hindi. Sa ganitong paraan, hindi ito maganda para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Tinrugan ako. Tulungan mo ako. Pero, mula noong high school, 10 taon na kitang hinahangaan, 10 taon kitang hinangad, pero hindi ko kaya. Hindi kita kayang samantalahin kapag wala ka sa katinuan. Huwag kang magsalita. Tumutok ka. Wakas. Kagabi, nakipagtalik ako kay Chen. Bibi, Sue. Bibi, Sue, gising na po kayo. Kagabi, Aksidente lang ang nangyari kagabi. Babayaran kita. Para sa kagabi ito. Bakit mo ako tinitingnan? Sa lipunan ngayon, normal lang na magsiping ang lalaki at babae. Wala akong pakialam sa mga ganyang bagay. Hindi mo na rin kailangan. Hindi ko sasabihin sa taong gusto mo ang tungkol dito. Bibi, Sue, alam ko na palagi mong gusto isang lalaking kapantay mo. Kaya naman sa mga nagdaang taon, nanatili ako sa tabi mo. Patuloy na nagsisikap, umaasa lang na balang araw, makakatabi kita bilang kapantay mo. Bibi, Sue, gusto kita. Sa totoo lang, palagi na kitang gusto. Ikaw lang, kaya sana ay hindi mo na ako itataboy. Ayos ba? Gusto mo ako? O? Kung ayaw ni Bibi, Sue, aalis na ako. Sa totoo lang, alam ko nang gusto mo ako, pero hindi ka nagtapat. Tandang-tanda ko ang lahat ng nangyari kagabi. Sinadya ko, pinilit kita na magtapat sa akin. Ngayon, maaari mo bang sabihin ang nasa puso mo? Ako? Chen? Gusto kita. Pwede bang maging tayo? Si. Paanong naging kayo? Oh, galing. Tingnan ninyo ang ginawa ninyong dalawa. Nagsiping talaga kayo, pero magkapatid kayo. Tingnan ninyo, lahat. Yuyu ay may relasyon sa kanyang tunay na kapatid na lalaki. Nagtalik sila. Ito ay kasuklam-suklam. Talagang immoral ito. Anong klaseng sorpresa ito? Naging magkapatid ang magkasintahan sa huli. Nakakamangha. Ang mga mayaman ay talagang magulo. Ang nakaraang henerasyon ay nagkasala. Ang susunod na henerasyon ang nagdurusa. Itong si Yuyu ay talagang kawawa. Itutuloy. Sinasabi mo bang kapatid ko siya? Sofia, hindi ko inakala na ang nobyo na nakita mo ay, napakalaking kahihiyan ito sa ating pamilya. Kasalanan ko lahat, sinisisi ko ang sarili ko. Napakatanga ko, sinira ako kayong lahat. Tatay, alam kong hindi mo sinasadya na mangyari ito. Pero ang priority ngayon ay ang reputasyon ng pamilya Sue. Sofia, sa kasalukuyang reputasyon mo, hindi ka bagay na maging pinuno ng pamilya Sue. Bakit hindi mo nalang hayaang si tatay ang magpatuloy na mamahala? Hoy, Lana, paano mo naman naisip iyon? Tatay, kahit na nagkamali ka, nagsisi ka naman. Kahit na kailangan ng pamilya Sue ng isang tao na haharap. Ang matanda ay may sakit at nagpapahinga. Sofia, ayaw mong mamatay siya sa galit dahil sa lahat ng ito, hindi ba? Hehe, Sofia, tingnan mo ito. Sofia, bumaba na ang stock ng pamilya Sue. Hindi ka ba magpapasya kaagad? Ethan, Lana, anong ibig mong sabihin? Sinusubukan ninyo akong pilitin na bumaba sa pwesto? Hehe, Sofia, hindi ito tungkol sa kung ano ang gusto ko. Iyong ama, sa ngayon, sira na ang reputasyon mo at naaapektuhan na nito ang pamilya ng mga Sue na daang taong dangal. Kahit na hindi mo ako kilalanin bilang iyong ama, ayos lang. Pero kailangan mong isipin ang nanay mo, kailangan mong isipin ang lolo, at kailangan mong isaalang-alang ng higit ang pamilya ng mga Sue, di ba? Tama. Lahat. Sa tingin ninyo ba, sa iskandalong ganito sa pamilya ng mga Sue,
Dapat bang si Sofia bumaba ng may kahihiyan? Bumili pa nga ako ng stock ng Sue. Kung patuloy itong bababa, masisira ako. Oo. Sofia, bumaba ka na. Oh, Sofia, tingnan ninyo. Lahat ng nasa online ay humahatol sa iyo. Miss Sue, Kumusta? Sofia, anong nangyayari? Bakit napakarami negatibong balita tungkol sa iyo online? Ayos ba ang nanay mo? Lolo, wala lang. Magpahinga po kayo ng mabuti. Naku, nabahala pa si Lolo. Sofia, bilisan mo at magpasyang bumaba at hayaang pumalit ang tatay ko. Sofia, ipapaliwanag ko sa publiko na ang lahat ng ito ay aking hangal na pagkakamali mula pa noon na nagbunsod sa inyong dalawang magkapatid na gumawa ng mga kalokohang iyon. Tama ka. Kasalanan mo talaga ang lahat. Teka, nakakagulat na twist. Mayamang mag-asawa, pinagchichismis na magkapatid. Anong klaseng drama to? Nag-aagawan sa kayamanan ng pamilya. Pinagchichismis ang sarili nilang anak. Na may relasyong incest? Isang taon ang chismis na to. Yan lang. Gusto lang nilang manipulahin ang mga tao online at magsimula ng giyera sa opinyon ng publiko. Sa mga ganyang kasuklam-suklam na taktika, akala ba nila masisira nila ang reputasyon ng pamilya Su? Masyado yatang marupok ang pamilya Su. hehe, you. Kahit pa baliktarin mo ang opinyon ng publiko, anong silbi niyan? Sa huli, ginawa nyo pa rin ang ganyang kagaguhan. Eksakto. Kahit na nagmamahalan kayong dalawa at binalewala nyo ang lahat ng etika, pero kayong dalawa, hindi kayo pwedeng magkaanak. Lanlan, dalaga ka. Paano ka nakakapagsalita ng ganyan? You. Ang mga sinabi ni Lanlan ay medyo pabigla-bigla. Pero sa totoo lang, paanong ang pamilya Su hahayaan ang babaeng hindi kayang magkaanak na maging pinuno? Di ba? Haha? Ginoong Sue, alam kong ang isang manugang ay itinuturing na kapamilya pero kalahati lang talaga siya at saka pagkatapos ng investigasyon, ang address at impormasyon na ibinigay mo kay Miss Sue dati ay pawang peke. Mula simula hanggang dulo, wala akong kinalaman sa'yo at Hemp. Pekto. Nalaman ko na kung nasaan ang tatlo kong kuya. Nasa daan na sila pabalik. Paano nangyari yon? Kagabi nandito pa sila. Ayos. Niloko mo ako. Ang ibig kong sabihin, Itay, Pagod na ako. Ayoko nang magkunwari sa'yo. you, ikaw. Gusto ko lang makita kung ano pang mga panloloko ang nakatago sa iyo. Masyado kong tinaasa ng katalinuhan mo. Bukod sa mga maruruming panloloko, wala ka ng ibang pakana. Chen, pinapayuhan kita na sabihin mo agad sa akin kung nasaan ang mga kapatid ko. Kung hindi mo makakayanan ang mga kahihinatnan. Papa, magsalita ka. Ayaw kong mamatay. Sige, masasabi ko sa'yo, pero dapat kang mangako na hindi mo kami gagalawin ni Lanlan. Anong karapatan mo ngayon para makipag-ayos sa akin? Binibining Su, lumala na naman ang sakit ng iyong ina. Pumunta ka agad. Sige, ipinapangako ko sa'yo. Pero kailangan mong tiyakin na sasabihin mo ang totoo. Kung hindi, tiyak na kukunin ko ang buhay mo. Oo naman, basta't ipangako mo na hindi mo kami gagalawin ni Lanlan at papayagan mo kaming manatili sa pamilya Su. Sang-ayon. Chen, samahan mo ako sa ospital para makita ang nanay ko at mag-utos kang bantayan siya ng mabuti. naintindihan. Oy. Naku. Lanlan, gusto mo bang magkaroon ng kapangyarihan kay Yuyu? Oo naman. Pero ganito na ang mga pangyayari ngayon. Paano natin mababaligtad ang sitwasyon? Sige, kung gayon, ituturo ko sa'yo. Yuyu ang mga bantay niya lang ang nagbabantay sa akin, pero malaya kang makagalaw. Ngayon, sundan mo sila at pagkatapos,
Magandang plano iyan. Papa, aalis na ako. Matulog ka? Mahal ko. Nanay. Nanay, anong nangyayari? Saan mo itinapon ang mga anak ko? Ibalik mo sa akin ang mga anak ko. Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Hindi ako dapat nagseselos. Hindi ako dapat naiinggit. Pakiusap, maaari mo bang ibalik sa akin ang mga anak ko? Luluhod ako. Lumuhod. Kasalanan ko lahat. Nanay? Kasalanan ko. Nanay? Nanay, huwag kang ganyan. Nanay? Ayos na ngayon. Si Ginang Su ay matagal nang sumailalim sa matinding psikolohikal na trauma at hindi makataong pang-aabuso. Ang kanyang kalagayan sa pag-iisip ay lubhang hindi matatag. Sa pamamagitan lamang ng paghahanap sa kanyang mga anak, maaaring maibsan ang kanyang mga sintomas. Kung hindi na lang ako nag-abroad, baka naprotektahan ko sana ang nanay ko. You. Hindi mo kasalanan. Pwedeng manakawan ka sa anumang araw, pero hindi ka pwedeng magbantay araw-araw. Ang anak na lalaking mahal na mahal niya mula pagkabata ay hindi niya tunay na anak. Ang mapagmahal at tapat na asawa ay pakitang tao lamang. Ang dagok na ito sa nanay mo ay talagang napakabigat. You, wag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin ulit ang mga kapatid mong lalaki batay sa impormasyong ibinigay ni Yu. Sigurado akong magkakaroon na ng resulta. At sa oras na iyon, tiyak na gagaling ang nanay mo. Kapag nahanap ko na ang 3 kapatid kong lalaki, titiyakin kong ang hamak na nilalang na si Yu ay magbayad ng bawat utang na inutang niya sa amin. Wakas. Pupunta ako sa banyo. Hintayin mo ako dito. Oh, Inaakit mo ba ako? halata naman. Hindi mo ba napapansin? Ikaw, hindi ka ba natatakot kay Binibining Su? Takot ako. Ngunit ang pagmamahal ko sa'yo ay higit sa lahat. Alam ko na gusto mo si Yuyu. Pero ang isang lalaking kasing kaakit-akit mo ay dahilan para gusto kong lumapit sa'yo sa lahat ng paraan. Hahaha, oh. Kaya mo talagang gawin ang kahit ano? Hanggat handa kang tanggapin ako, ano mang hilingin mo sa akin, payag ako. Payag akong maging iyong mahal, maging iyong lihim na kasintahan. Hindi ko inaasahan na ganyan ka. Oo, mahal kita. Itataya ko ang buhay ko. Tama na ba ang pag-iinarte? Hindi ganoon yon. Basta, aksidenteng naipilipit ang bukong-bukong ko at nahulog. Inakit niya ako. Ikaw, Kapal ng mukha niya. ikaw, Talaga? Tahimik lang akong nakaupo dito. Tapos sinunggaban niya ako. Nakakapit sa akin. Hindi ko siya maalis. Ang dami rin niyang sinabing kalokohan. Kung hindi kita nakita, na kumukuha ng litrato sa pintuan na gusto kong kumuha ka pa. Sana tumakbo na ako noon pa. kapal ng mukha mo. Talagang hindi ka tumanggi kanina at muntik mo na akong halikan. Oh, ano ba? Tingnan mo ang sarili mo. Pambihirang mukhang tulis, baduy, at malandi. Talagang matalas ang dila mo at malupit ka. Pero nagpapaarte ka ng sobra. Sasabihin ko sa'yo, kayang mahalin ng tao ang sarili, pero hindi maging egotista. Sayang, egotista ka lang, hindi ka nagmamahal sa sarili. Ikaw, Tumakbo ang aso mo. Hindi mo ba siya hahabulin? Ang aso ko? Kung tumakbo, hindi tumakbo ang aso mo. Ang aso ko. Tama, ako ang aso mo. Aw. Mambobola. Talaga, wala akong kinalaman sa kanya. Ikaw, kung akala mo marumi ako, kaya kong hubarin lahat ng damit ko. Hoy, Sisi. Tapos, Ingat, ang mga antigong iyan ay nagkakahalaga ng higit sa $100 milyong. Kung masira mo ang mga iyan, hindi mo kayang bayaran. Sofia, alam kong mali ako.
Tumatanda na si tatay. Aray, hindi ko na kayang ilipat ang mga iyan. Tumahimik ka. Bilisan mo at ilipat ang mga iyan. Nagbabayad sala ka sa iyong mga kasalanan. Sige, sige. Ililipat ko na. Sofia, nahanap ko! Alam mo ba, Napakagaling. Lumalabas na ang tatlong kapatid kong lalaki ay pawang nagtatrabaho sa Sue Corporation. oo, napakalaking pagkakataon. Ang mga kapatid ko at ako ay lumaki sa parehong ampunan. Pagkalaki namin, ang tatlong kapatid kong lalaki ay inampon ng iisang pamilya. Ngayon, kailangan lang nating magkumpara ng DNA upang kumpirmahin kung sila ba ay mga tunay na inapo ng pamilyang Sue. Sofia, kahanga-hanga, matutulungan mo si nanay na matupad ang kanyang hiling. Ang balitang ito ay dumating sa pinakamagandang panahon. Ang DNA test ay tatagal ng 1 linggo. Sa susunod na linggo ay eksaktong araw ng pagpupulong ng mga shareholders. Pagpupulong ng mga shareholders? Sofia, sinasabi mo bang? Eksakto. Sa pagpupulong ng mga shareholders ng Sue Corporation, ipapahayag ko ang tungkol sa aking tatlong kapatid. Pagkatapos, ay bababa ako at ibibigay ang posisyon bilang ulo ng pamilya sa kanila. Ang posisyon bilang ulo ng pamilyang Sue ay dapat akin. Ang mga ari-arian ng pamilyang Sue ay dapat akin din. Walang sino man ang makakaagaw sa akin. Nagtiis na ako ng mahigit 20 taon. Paano ko kaya mabibigo sa huling balakid ng ganito kadali? Lahat ng ito, tiyak kong babawiin. Uy, ako ito. Gagawin ko. Anong gusto mo? Sofia, hindi. Teka, pinuno ng pamilyang Sue. Pakiusap, patawarin mo ako. Alang-alang sa ating pagsasama mula pagkabata. Shincheng, hindi ka ba pumunta sa presinto para isuko ang sarili mo? Ako'y pinalaya makalipas ang 2 araw. Ngayon, ang buhay ko. Wala akong mapuntahan. Wala akong pera. Pakiusap, iligtas mo ako. Dahil sa mga ginawa mo, ang makulong ng 2 araw lang ay larong pambata. Chen. Oh. Tungkol sa pagpapanggap mo bilang miyembro ng pamilya Sue, talagang wala kang kasalanan. Hindi kita sinisisi diyan. Pero wag mong kalimutan, noon, kung paano mo pinahiya ang nanay ko. Mali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Humihingi ka ng awa? Noong pinahiya mo ang nanay ko noon, nag-alinlangan ka ba kahit kaunti? Ang pagpapalayas lang sa iyo sa pamilya para sa iyo ay maluwag na. Hindi ako makapaniwala na naglakas loob ka pang pumunta dito at guluhin ako. Ako, talagang desperado na ako. Matapos malaman ng lahat na peke ako, ang mga dating kaaway ng pamilya Sue ay halos pinahihirapan ako hanggang mamatay. Anong kinalaman yan sa akin? You. Bakit hindi mo mamalimos sa mabuti mong ama? Tatay! Tatay! Pakiusap! Iligtas mo ako! Lumayo ka. Paano kitang ililigtas? Binabayaran ko ang aking mga kasalanan. Hehe. You, di ba? Hahaha. Yu, ang karma mong itinanim ay magbubunga rin. Hihintayin kong makita ang iyong parusa. Wakas. Ang mga bituin sa langit. Nanay, alam ko na kung nasaan ang mga kapatid ko. Kapag lumabas na ang resulta ng DNA test, dadalhin ko sila para makita ka, nanay. Hintayin mo ako. Talagang dadalhin ko ang mga kapatid ko para makita ka. You. Huwag kang buntong hininga. Kapag lumabas na ang ulat, dadalhin ko agad ang mga kapatid mo rito. Pagkatapos, ang nanay mo ay makakasama muli ang kanyang pamilya at tiyak na gagaling ng napakabilis. Nanay, pagkatapos kong dalhin ang mga kapatid ko para makita ka, bababa ako sa pagiging pinuno ng pamilya. At pakakasalan si Chen. You, talaga bang handa kang pakasalan ako? Sa mga nagdaang taon, salamat sa palaging pagsama mo sa akin. Alam ko rin ang nararamdaman mo. At ayokong mawala ka sa akin. You. Alam kong wala kang masyadong ambisyon. Sa pagsama mo sa akin sa lahat ng mga taong ito, ang mga bagay na ginawa mo ay dahil lang sa mahal mo ako. Sa totoo lang, hindi mo gusto ang abalang buhay. Ayos lang. Ano man ang gusto mong gawin, tatanggapin ko ng buong puso. Ang pag-ibig ay likas na 100 may 2 direksyon. Salamat sa palaging tahimik na pagsuporta mo sa akin. Lagi kitang sasamahan. Ang mga resulta ng pagsusuri sa DNA ay nagpapatunay na ang tatlong ito ay talagang mga kapatid ko sa dugo. Hahaha. Binabati po namin kayo, Miss Sue, sa pagkatuklas ninyo ng inyong mga kapatid sa dugo. Siguradong pupunta po kami para batiin kayo sa ibang araw.
Pero, haha, ito ay usapang pampamilya ninyo. Hindi kailangan na iharap ito sa lupon, di ba? Tama po iyan, Miss Sue. Ito ay usapang pampamilya ninyo. Hindi ito para sa amin, ang lupon, na mamahala. Paano naging hindi kaugnay iyan? Sila ang mga kapatid ko sa dugo, kaya syempre mayroon din silang karapatan sa mana. Kaya sinasabi ninyo ba? Nabababa kayo sa pwesto? At pagkatapos nito, lahat ng mga usapin ng kumpanya ay ipapasa sa inyong 3 kapatid na lalaki upang pamahalaan. Kahangalan niyan, napakalaking kumpanya na ipapasa sa iba. Eksakto. Lubos na irresponsable yan. Sofia, ang tanging dahilan kung bakit kayo nasa posisyong ito ay dahil kami, bilang paggalang sa matandang amo, pinayagan namin ito. Ngayon, dinadala ninyo mga taong hindi namin kilala ang pinagmulan at hinahayaan ninyong yurakan nila ang lupon. Mayroon pa ba kayong paggalang sa amin, mga nakatatanda ninyo? Tama yan, Sofia. Kahit na kayo'y ang pinuno ng pamilya Sue, ito ay may kinalaman sa kapakanan ng lahat. Hindi ninyo basta-basta ituturing itong parang laro. Mga Ginoo, naaalala pa ba ninyo na ako ang pinuno ng pamilya Sue, di ba? Kung gayon, anong karapatan ninyo para salungatin ang mga desisyon ko? Tutol ako, sandali. Bakit siya nandito? Ginoong Sue, maupo po kayo. Haha. Ginoong Sue, narito ka na sa wakas. Yuyu, gusto mong ibigay ang kontrol ng kumpanya sa mga estranghero? Hindi habang ako ang nakabantay. Itong 3 hindi kilala ang pinagmulan, mga kawawang nilalang, wala sa kanila ang makakahawak ng kapangyarihan. You, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan. Ang ulat ng paternity test na ito ay nagpapatunay na sila ang aking mga kapatid na lalaki sa dugo. You, ikaw ay isang lalaking umaasa na pinalayas sa pamilya Sue at nagtatrabaho ng walang bayad. Anong karapatan ng mayroon ka para kumilos ng walang hiya dito? Dahil ako ang tatay mo. Ako ang namamahala sa pamilya Sue ngayon. Hindi mo lugar. Bilang isang paslit na tulad mo, nautusan ako. You, si Lolo hinirang na ako bilang pinuno ng pamilya Sue. Ikaw, isang lalaking umaasa na nagtatrabaho ng walang bayad sa pamilya Sue. Nangangarap ka pa ring maging ang pinuno ng pamilya Sue? Hoy, Ginoong Sue, tama siya. Kung tutuusin, mayroon siyang ang selyo ng pamilya ngayon. Kung kikilos tayo ng padalos-dalos at may makakahuli sa atin na magsumbong sa matandang Ginoo, mababahala tayo. Yuyu, tuturuan ka ng tatay mo ng isang leksyon ngayon. Ibig sabihin, ang karanasan ang mahalaga. Huwag kang maging masyadong musmos at mag-daydream. Ang autoridad ng pamilya Sue ay nangangailangan ng mandato ng pamilya bilang patunay. Ha 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 ha. Ano ang iyong pinagtatawanan? Pinagtatawanan ko ang iyong kamangmangan. Ginoong Sue, You, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Tigilan mo ang paglalaro. Sa selyo ng pamilya Sue, wala ba akong karapatan na mag-utos dito? Ang selyo ng pamilya? Bakit nasa kanya ang selyo ng pamilya? Tandang-tanda kong inilagay ko iyon. Yuyu, may sasabihin ka pa ba? Lahat ng password ni Yuyu ay birthday ng nanay niya. Oh, Yuyu. Hindi mo inaasahan to, di ba? Ang mga laro mo ay nakita na namin noon pa. You, Dahil nasa akin na ang selyo ng pamilya, ako na ang tunay na pinuno ng pamilya Sue. Brad, wala kang karapatan dito na utusan ako. Ikaw, lumabas ka. Oh, Miss Sue, nakita mo naman mismo. Nasa kay Mr. Sue na ang selyo ng pamilya. Kaya hindi na namin kayang pakinggan ka. ano naman kung nasa iyo ang selyo ng pamilya? Ako ang pinuno ng pamilya, itinalaga ni Lolo. Hindi mo pa rin makokontrol ang mga desisyon ko. Siyempre alam ko na hindi sapat ang selyo ng pamilya lang. Eto, marami sa mga nakatatanda ay pinalaki ng Old Master. Mabuti at alam mo. Kung gayon, ibalik mo na agad sa akin ang selyo ng pamilya. Kung hindi, mamamatay ka ng miserable. Tigilan mo ang pangarap. Sa totoo lang, ang gusto ko ay higit pa rito. Ano ba talaga ang layunin mo? Gusto kong tuluyan kang umalis sa pamilya Sue. Ako? Palalayasin ako sa pamilya Sue?
Siguradong nawala ka na sa sarili mo. Ginoong Su, kung tutuusin, si Binibining Su ay anak din ng pamilya Su. Paano kung ang matandang si Su? Ginoong Wang, pribadong usapin ito ng pamilya Su. Hindi tayo dapat makialam. Pero, Yusu, napalalayasin ako sa pamilya Su. Ang kapal ng mukha mo. ako, Binibining Su. Si Ginoong Su ang ama mo pa rin. Masyadong malupit ang sinabi mo. At yang walang katuturang desisyon na ginawa mo ay halos nakapinsala sa kapakanan ng lahat ng mga namumuhunang naririto. Sa tingin ko na si Ginoong Su ang mamuno ay makabubuti para sa mga ari-arian ng pamilya Su. Tama ba? Oo. Eksakto. Kung hindi dumating si Ginoong Su sa oras, ang mga namumuno ngayon ay mga hindi kilalang siga. Si Binibining Su ay talagang hindi kasing karanasan ni Ginoong Su. Pagkatapos ng pagbabago, ay tiyak na mas makabubuti para sa Korporasyong Su. Tumahimik kayong lahat at lumabas. Narinig mo rin ang mga opinyon nila. Maging mabait ka na lang. At pumirma ka na. Paano kung hindi ako pumirma? Kung hindi ka pipirma, huwag mong sisihin ako sa pagiging bastos. Anong ibig mong sabihin? Isipin mo ang nanay mo, nakahiga sa kama ng ospital. Uy, Yu, may nangyaring masama. Na-aksidente ang nanay mo. ano? Chen, magpaliwanag ka. Anong nangyari sa nanay ko? Yu, anong ginawa mo sa nanay ko? Siyempre, ginawa ko lahat ng kailangan kong gawin. Kung hindi, paano kita mapipirma? Ha 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 ha. Tama. B. Su. Basta, pumirma ka sa kasunduan sa paglilipat ng mga bahagi, makabubuti sa iyo at para sa atin. Nanaginip ka. Huwag kang lalapit. Kung lalapit ka, papatayin ko siya. Huwag mo akong alalahanin. Yu, anuman ang gawin mo, huwag kang pumirma. Lan, kumalma ka. Pwede nating pag-usapan ito ng dahan-dahan. Yu, siya ang unang asawa mo. Ang dami ng isinakripisyo niya para sa iyo. At ganyan mo ba siya tratuhin? Itong matandang bruha ang dahilan kung bakit ko dinala ng maraming taon ang pangalang sustentado. Noong nakikipagnegosyo ako sa iba, pinagtawanan nila ako. Tinatawag akong sustentado. Nasa kamay ko na ang nanay mo. Mag-isip kang mabuti. Pipirmahan mo ba ang kasunduang ito o hindi? Ako? Pipirma ako. Sige, pipirmahan ko. Yuyu, pasensya na talaga. Binibining Su, narinig ng taong ito na nandito ka at pinilit na pumasok. Hindi namin siya mapigilan. Ayos lang, pwede kang lumabas muna. Yuyu, patawarin mo ako. Nalinlang ako ng mga ito dati. Tingnan mo, magkasama tayong lumaki. Lagi akong mabait sa'yo. Ngayon, nagkaroon lang ako ng sandaling kahinaan. Kung iisipin mo ang ating pagkakaibigan. Patawarin mo na ako, ha? Mas pabigat ka kaysa makatulong. Umalis ka dito. Pirmahan mo na agad. Kung hindi, huwag mo man lang isipin na pakakawalan ko ang nanay mo. Ikaw na maliit, nangangahas kang sipain ako at sabihan akong umalis. Kung hindi dahil sa'yo, magiging ganito ba ako kaawa-awa? Huwag kang mag-alala. Patagalin mo siya. May plano ako. Chincheng, ayaw mo bang patawarin kita? May paraan ako. Anong paraan? Ibig sabihin, ipaamin mong kilalanin kanya para mapatawad kita. Yu, paglalabanin ko kayong dalawa, pag-aaway-away. Seryoso ka ba? Siyempre, Tatay, bakit hindi mo ako tanggapin muli? Ikaw na walang kwentang basura? Gusto mong kilalanin kita? Imposible. Oh, binatang Su. Huwag ka nang magdulot ng gulo. Ikaw, maliit na bagay. Kailan naging pakialam mo ang mga usapin ng pamilya namin? Umalis ka. Layas. Tatay, hindi mo ako pwedeng itakwil. May samahan tayong mag-ama, di ba? Ikaw na anak na walang silbi. Gusto mong kilalanin kita? Sa susunod mong buhay. Atras. Lahat, atras. Sige. Ibaba ang baril. Atras. Pumunta ka sa impyerno. Timestamp. May tao.
Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Gengi. Su, ayos ka lang ba? You, Ko. You. Ayos lang din si Yuyu. Dali. You. Ayos na si Gen. Su, unahin mo muna ang sarili mong bagay. Ang komedyang ito ay tapos na. Oy, Yuyu, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Malapit na siyang pumayag. Payo ko, sumuko ka na. Sa wakas, naging pinuno na ako ng pamilyang Su. Kung kikilalanin ko siya, kailangan kong hatiin sa kanya ang mga ari-arian. Paano iyon mangyayari? Tatay, ano bang sinasabi mo? Anak mo pa rin ako. Hindi mo pwedeng itakwil ang anak mo dahil lang sa pera. Anong klaseng ama ka? Yuyu, payo ko, huwag kang magtagal. Pirmahan mo na ngayon. Kung hindi ko masisiguro kung ano si Lanlan ang gagawin sa nanay mo. Hindi mo naman talaga iniisip na nasa iyong kamay na ang tagumpay, di ba? Imposible. Hindi maaari. Lanlan, walang silbi rin si Lanlan. Kayong lahat ay mga basura. Walang kwenta. Kita mo, nasa gitna ang nanay ko. Hindi mo na ako mababantaan. Payo ko, sumuko ka na. Alam ko, gawa lang to ng AI. Niloloko mo ako gamit ang peking video na to. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi ka pipirma ngayong araw, tayong lahat ay mahihirapan. Baliw ba siya? Gusto pa ba niyang kilalanin ko siya? Kung ano man ang gusto mong gawin ko, sabihin mo lang, siguradong gagawin ko. Ngayon, kailangan lang kita para palayasin siya para sa akin. Talaga? Siyempre, nanaginip ka. Anong ginagawa mo? Ako ang tatay mo. Ngayon mo inaamin na ikaw ang tatay ko? Huli na! Umalis ka! Umalis ka! Lanlan. Lanlan. Tumawag si Lanlan. Lanlan, hindi ba dapat na kinuha na siya? May iba pa bang nangyari? Ma, Lanlan? Hoy, kumusta? Magsalita ka. Tatay, iligtas mo ako. Dumiretso ka sa punto. Tatay, inaresto ako ng pulis. Inamin ko lahat. Ikaw ang utak sa lahat ng ito. Naloko lang ako sa'yo. Tatay, sumuko ka na. Sabi ng pulis, kung susuko ka, magiging maluwag sila sa'yo. Tatay, nakikiusap ako. Pakiusap, sumuko ka na. Sumuko ka. Mga basura. Kayong lahat ay basura. ito ang mabuti mong anak na babae tumatawag sa iyo ng personal upang payuhan kang sumuko. Puta ka. Kasalanan mo lahat. Kung hindi dahil sa'yo. Ako. Paano ako napunta sa ganitong kalagayan? May kapal ka pang mukhang sabihin iyan? Ikaw ang nagpanggap na mapagmahal at nainggit sa pag-aari ng iba. Ikaw ay walang utang na loob at inabuso ang asawa at anak mo. Ikaw rin iyon. Kung nagpakabuti ka lang sana, hindi ka sana napunta sa ganitong sitwasyon. Umalis ka! Lumabas ka! Sinasabi ko sa'yo, mas mabuting sumuko ka na agad. Kung hindi, madadamay pa ako. Naiintindihan mo ba? Pirmahan mo. Kapag pumirma ka, lahat ng ari-arian ng pamilya, Su, sa akin na. Lumabas ka! Lumabas ka! Oh! Tigilan mo na ang paglaban. Sinasabi ko sa'yo, pumunta ka at sumuko ka na ngayon din. O madadamay ako sa'yo. Hindi mo ba alam yon? Lumabas ka! Lumabas ka! Buksan mo ang pinto. Anong ginagawa mo? Buksan mo ang pinto. Ha. Tatay, huwag ka nang magkamali pa. Sumuko ka na. Hahaha. Buksan mo ang pinto. Anong sinusubukan mong gawin? Para pilitin kang pumirma, syempre. Ha. Alam na ng mga pulis ang lahat ng ginawa mo. Hindi ka maililigtas ng pagpirma. Hindi ba ako maililigtas? Basta pumirma ka. Lahat ng ari-arian ng pamilyang Su ay magiging akin. Tapos, gamit ang pera at kapangyarihan, makakahanap lang ako ng taong sasalo ng sisi at makakawala ako sa pananagutan. Ha. Hindi ako pipirma. Ha. Ayaw mong pumirma? Kung hindi ka pipirma, pipilitin kitang pumirma gamit ang hinlalaki mo. Ha. Asa ka? Pindutin mo na yan para sa akin. Kapag pinindot mo na, lahat ng ari-arian ng pamilyang Su ay magiging akin. Pindutin mo yan para sa akin. Tigil! Lakas loob mong hipuin siya?
Naghahanap ka ng kamatayan? Konti na lang. Chen, ikaw. Mamamatay ka ng kakila-kilabot. At ikaw, Yu, bakit ikaw at ang nanay mo ay mayroon ng lahat mula pa sa simula? Hindi ko ito matanggap. Hindi ko ito matanggap. Samnan. You, dati kang may asawang nagmamahal sa'yo at anak na gumagalang sa'yo. Maaari sana mong tamasahin ang lahat. Pero masyado kang sakim. Sobrang sakim mo, kaya mo itinakwil ang asawa at anak mo. Sinira mo ang lahat gamit ang sarili mong mga kamay. You, hindi, Linyo. Mula ngayon, magpapanggap akong wala akong ama. Maaari kang magsisi sa bilangguan. Hindi ko ito matanggap. Dalhin na ninyo siya. Yu, sinasabi ko sa'yo, hindi ako natalo. Hindi ako natalo. Yu, pinalayas na ang kawawang nilalang na iyon. Talagang hindi na siya muling magpapakita sa'yo. Tingnan mo, mapapatawad mo ba ako? Basta mapatawad mo ako, gagawin ko ang anumang hilingin mo. Dati akong talagang walang puso at malupit. Alam kong mali ako. Dahil sa ginawa mo sa nanay ko at sa akin, talagang imposible. Puta ka! Naglakas loob kang magdulot ng gulo sa kaarawan ng nanay mo? Maniwala ka man o hindi, papatayin kita. Hemp. Sa huli, ako ang nagkamali. Talagang nabulag ako ng kasakiman. Karapat-dapat ako dito. Hinaan ninyo ang mga boses ninyo. May sakit si nanay. Madali siyang magulat. Nanay, ibinalik ko ang mga kapatid kong lalaki. Mag-usap muna kayong lahat. Anak ko, nanay, anak ko. Mula ngayon, wala nang sino man ang makapaghihiwalay pa sa akin sa aking pamilya. Yu, halika. Umupo ka. Yu, may sasabihin sa'yo si nanay. Sa totoo lang, hindi ka biolohikal na anak ni Yu. Noong panahong iyon, puntis si nanay. Talagang wala nang ibang paraan, kaya kinailangan kong kumuha ng lalaking kabit, hindi ko inasahan, na makapag-alaga ng ahas sa aking dibdib. Nanay, nasa nakaraan na ang lahat. Nanay, Nanay,